Levitico 11 ay nananatili pa rin karumal-dumal sa NT. At ang affirmative po dito ay si kapatid na Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, at ang affirmative naman po dito ay si John Paulo ng aka Boy Letra ng RCC, mga kapatid. Ang oras po na gagamitin natin, mga kapatid, ay yung 15:10 o 15 presentation both side, and 10 minutes rebuttal stand, cross-examination, and sa rebuttal stand po ay may 15 minutes, and then another 10 minutes naman po para sa cross-examination sa rebuttal stand. And ilang minuto po, mga kapatid, ang napagkasunduan po ninyo para sa conclusion, mga kapatid? Patanong lang po, kapatid. 5 minutes, bro. Depende kay bro Camacho kung may gusto siyang, okay lang sa yun, bro. 5 minutes. Yes, okay lang, okay lang. Okay lang po, 5 minutes. Bali, 15:10, and 5 minutes po ang conclusion po natin, mga kapatid. Tama po ba? Tama, bro. Sige po, una sa lahat ay binabati muna po natin ang ating mga viewers sa Debaters Convention, sa Amigo Multimedia Network, at ang ating pong ginaganap ngayon ay makabuluhang debate na lagi po natin pinag-uusapan dito, at syempre yung mga nandito po sa forum, ang mga kasama po natin na laging nagpupuyat at sumusuporta sa mga debating ginaganap po ng ating platform. Binabati po natin yung ating mga admin, at maraming salamat unang-una sa ating Panginoon na ating kinikilala, mga kapatid. Iba-iba man tayo ng paniniwala na kinikilalang Diyos, pero naniniwala po tayo na merong Diyos, mga kapatid. At ito po ay pinag-uusapan natin ngayong gabi, at ito ay may kabuluhan. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, ay babasahin po muna natin ang ating rules and regulation na ito po ang nakasulat sa ating rules bago po tayo magsimula. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20-second max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2, kung categorical question, kailangan sumagot ng categorical bago magpaliwanag. Categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds, at ang moderator at ang admin ang magbabantay ng 20 seconds o sa 20 second time. Number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side, at sa rebuttal stand sa cross-examination ay maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater sa makatatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of the topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Kasama po dito ang ang pagbanggit ng mga salitang ito, yung tanga, bobo, tarantado, PI, gago, animal, visit, bakla, o mapa-Englishman o Bisaya o Tagalog, ay gawing lang ang words sa mga salitang ito ay bawal banggitin at automatic count at warning. Natawa ako dun sa bakla. Number 10, no challenge question. Number 11, no objection during conclusion. Number 12, respect the admin and moderator's decision is always final. Number 13, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Mga kapatid na debaters, Fernando Camacho ng SDA at John Paulo Boy Letra ng RCC, ay sumasang-ayon po ba kayo sa rules na ating binasa? At syempre sa inyong poging-poging moderator.
Sumasang-ayon po ang panig ng Sa affirmative. Okay po, okay po. Sa ngayon, bro, wala akong tutol sa kagwapuhan mo, bro, sa ngayon. Okay. Yun ang masarap pakinggan. Ngayon po mga kapatid ay pasimulan po natin at tuluyan na nating pinasisimulan ng debating ito. Magsisimula po ang ating presentation sa kapatid na Fernando Camacho ng SDA. Magsiset lang po ng 15 minutes na timer ang ating poging moderator. Bro Fernando, handa na po ba kayo sa inyong unang presentasyon? Yes, Your Honor. Handang-handa na po. Sige po, time start now. Okay, muli po ngayong gabi ay ang inyong pong maliit na lingkod kay Cristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay pumapainlang na naman sa ipapawid upang magpatotoo at magtayo ng katotohanan sa debate pong ito. Ako po ay isang maliit lamang na lingkod ng aming iglesia, sa panig po ng Seventh-day Adventist na tumatayo po sa paksang patutunayan ko po na ang mga karumaldumal na binabanggit doon po sa Levitico 11 ay nananatili pa rin karumaldumal sa bagong tipan. Yan. Patutunayan ko, ulitin ko po, patutunayan ko na ang karumaldumal na binabanggit sa Levitico 11 ay nananatili pa rin sa bagong tipan. Ayan. Ito pong paksang ito mga kapatid, bagamat lagi nang natatapik, o bagamat ito ay request kasi ng atin pong kaibigang si Boy Letra. Ayan. Kaya natin papaksain ulit ngayon. Gusto ko pong maunawaan po ninyo mga kaibigan na ang kabawalan tungkol po sa karumaldumal o yung pananatili nito ay hindi po galing lamang sa mga Seventh-day Adventist sa panahong ito, kundi ito ay utos ng ating Panginoon. Kaya nga nilagay natin yung talata doon, Levitico 11. Ayan, maliwanag po yan mga kapatid. Na hanggang sa bagong tipan, ito po ay taglay-taglay na iniaaral ng mga lingkod ng Diyos. Ano ang katunayan? Nais kong umpisahan ang pag-uusap na ito sa pambungad kong talata sa Apokalipsis 14, mga talatang 6 hanggang 7. Ganito po ang ating mababasa. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Talatang 7. Sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kung napansin nyo sa talatang ito, yung mga terminong magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Kasunod po ng tagubiling, matakot kayo sa Diyos. Ito po ay pabalita ng iglesia. Na dadaling pabalita ng iglesia bilang kinatawa ng Three Angels Message, ang pagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. At isa po sa paraan ng pagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya, tulad ng ating mababasa sa unang Korinto, Kapitulo 10, talata po'y 31. Ganito ang atin namang mababasa sa talatang ito. Kaya, kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat
sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano po ang sabi sa talatang ito? Ay ano man daw po ang ating ginagawa. Kaya tayuan niya, umiinom, o di kaya'y kumakain, gawin natin ang lahat ng ito sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Anong ibig sabihin? Sa lahat po pala ng antas ng ating buhay, halimbawa, sa ating pagkain, ay dapat inuuri natin. Ito bang aking kakainin, ito'y magbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Mabibigyan ko bang kaluguran ang Diyos sa aking kakainin ito? Ayun. Halimbawa na nga itong mga karumal-dumal na binabanggit. Kapag kinain ko ba itong karumal-dumal na ito, magbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Ayun. Alam naman natin, hindi magbibigay ito ng kaluwalhatian sapagkat ito'y karumal-dumal. Hindi ito angkop na pagkain para sa ating kalusugan. Ano? Yan. Kaya, tandaan ho ninyo mga kaibigan, kailanman wala tayong mababasa sa Biblia na yung karumal-dumal. Yung karumal-dumal, kinain na ng bayan ng Diyos. Yan. Kaya, unang challenge na atin pong may bibigay, sapagkat naman ang kausap natin ay si Boy Letra. Pag sinabing Boy Letra, bumabasa po yan ng letra por letra. Hindi po diwa, hindi diwa ang pagbasa po niyan. Hindi po yan behind the text ang pagbasa, kundi letra por letra. Kasi Boy Letra nga po ang ating kausap ngayon eh. Kaya bilang challenge, babasahin sa atin ni Boy Letra yung letra por letra na nakalagay na nilinis na kinain na ng lingkod ng Diyos o ng mga lingkod ng Diyos ang karumal-dumal. Gusto kong mabasa po yan at marinig na yung mga lingkod ng Diyos kumain na ng karumal-dumal. Ano po yung challenge na yan? Babasahin po ng letra por letra sapagkat ang kausap natin si Boy Letra. Ayan, So maliwanag po yung atin pong challenge na yan. Ano po? Ngayon, isang bagay pa mga kapatid, tandaan natin, tayo po sa mundong ito ng tawagin ng ating Panginoon sa ikapaglilingkod sa Kanya, ginawa na ho tayong katiwala. Isa po sa pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, ito mismo ating kalusugan. Ito mismo ating katawan na siyang gagamitin natin sa ikaluluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Kahit man lamang sa usaping pagkain, dapat mabigyan natin ng kaluguran. At bilang katiwala ng ating pong Panginoong Diyos sa ating katawan, ay dapat wag natin itong papasukan ng anumang bagay na di karapat-dapat. Hindi natin ito dapat pasukan ng karumal-dumal. Tulad halimbawa ng mga binabanggit sa Levitico 11. Sapagkat, ang sabi sa isang talata ng unang Korinto 6, Kapitulo 19, hanggang 20 ay ganito ang ating maririnig. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. So dito pala mga kapatid, bilang katiwala ng ating katawan, ay nakikita natin yung kahalagahan. Ito palang katawang ito na pinagkatiwala sa atin, templo ng Espiritu Santo. Kaya sa pamamagitan ng templong ito ng Espiritu Santo, dapat maluwalhati ang Diyos. Hindi tayo kakain ng anumang karumal-dumal na
binabanggit sa Levitico 11. Sapagkat ang sabi nga rito, tayo'y binili sa halaga. Aling halaga yung pinambili sa atin? Yun mismong dugo ng ating Panginoong Jesucristo na walang sukat na halaga. Kaya kailangan po duwalhatiin natin ang katawang ito. Hindi tayo kakain ng anumang karumal-dumal na bagay na binabanggit sa Levitico 11. Yan. Ngayon, isa pang bagay, gusto ko makita ninyo na wala rin ho tayong mababasa sa Biblia, mga kapatid. Na yung batas tungkol sa dietary law, tungkol po dito sa pinag-uusapan natin na karumal-dumal, ay ipinako na rin sa krus. Wala ho tayong mababasang ganon. Para sabihin natin na yung karumal-dumal pwede nang kainin kasi ipinako na ito sa krus. Wala din pong ganon. O di kaya malinis na ipinako na yan sa krus. Wala din po. Yan. At wala rin tayong mababasa, mga kaibigan, na yung karumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11 ay literal na nilinis ng ating Panginoong Diyos. Wala ho. Meron silang babanggitin mamaya, marahil gagamitin nila aklat ng gawa, pero hihintayin ho natin yun. Sa ngayon, di ko pa siya gagamitin. Gusto kong kabilang panig ang maghayag nito. Kasi meron silang maling unawa riyan. Ulitin ko, walang mababasa, verbatim, na letra for letra, na yung karumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11 ay nilinis na o literal na nilinis na sa bagong tipan. Binibigyan ko ng emphasize po yan, literal na nilinis na sa bagong tipan. Challenge. Dahil ang kausap natin si Boy Letra, basahin po sa atin ng titik sa titik, letra for letra, na yung karumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11 ay literal na nilinis na sa bagong tipan. Hahanapin ko po yan, literal na nilinis na sa bagong tipan. Bakit ganyan tayo maghanap? Kasi nga, hindi basta-basta kausap natin . Ang kausap natin bumabasa ng letra por letra. Pero ito naman, kung hindi niya mabasa ng letra por letra at ito lamang ay unawain o babasahin sa diwa, hindi na niya ngayon matitibag yung aking itinindig ngayon. Kasi, hindi na siya ngayon si Boy Letra pagka ganon. Si Boy Diwa na siya ngayon. Kaya, mahalaga yung kanyang titulo . Bilang si Boy Letra, babasahin niya na ang bayan ng Diyos kumain na ng karumal-dumal. Babasahin niya na yung karumal-dumal literal na nilinis na sa bagong tipan. Yan. So, napakaliwanag po yan. Yung dalawang challenge natin po na yan. Yan. Ngayon, patuloy pong naninindigan ang inyong maliit na lingkod na kailanman mula luma hanggang bagong tipan, ang karumal-dumal ay nananatili pa rin hong karumal-dumal hanggang sa panahong ito ng bagong tipan. Yan. Inuuri po natin yung mga pagkain na binabanggit sa Levitico 11 bilang accepted food ng bayan ng Diyos. Bakit accepted food? Sapagkat ang original diet po natin, hindi naman talaga yung pong mga hayop na ipinahintulot. Kundi, ang original diet natin o yung ideal food ay yung lamang nababanggit sa Kapitulo 1, talata pong 29.
ng aklat ng Heneses na ang kakainin, mga pananim na nagkakabinhi, mga bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, at et cetera. Yun po ang ating ideal food. Nang nagkaroon ng baha, kaya lamang pumasok yung pong pagkain, pagpapahintulot sa pagkain ng karne, kaya kung tawagin po namin yan ay accepted food. Pero yung mga karumal-dumal, bagamat kinakain ito ng mga tao ngayon, tulad halimbawa ng baboy, yung pusa, yung aso, yung daga na kinakain ngayon sa internet, ay hindi po itinuturing po yan na accepted food. Yan po ay nananatili sa termino namin na karumal dumal. Ang tawag kasi namin dyan o pag-uuri, yan ay nasa exogenous natural. Bilang mga scavengers. Okay? Kaya po nilikha ng ating pong Panginoon yung mga bagay po na ito. Okay? So maliwanag po ang aking pananayuan tungkol po dito. Ngayon, isang magandang pagkakataon na rin ang mabanggit natin ng Kapitulo 66 ng Isaiah, na uunahin ko nang banggitin ngayon sa unang tayo ko, na kapag ang isang tao hindi niya pinahalagahan ang utos ng ating Panginoon na huwag kakain ng mga karumal-dumal, ay magiging bagsako at magiging hatol sa atin itong Isaiah 66 na mababasa mula sa Kapitulo talatang 17 at talatang 15 hanggang 17. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat narito ang Panginoon, darating na may apoy, at ang kanyang mga karo magiging parang ipo-ipo, upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan, at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna, nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ito po isang time na. Salamat. Nakakamute pala ako, hindi ko na nababasa. Sige po mga kapatid, at dito ay nakita po natin na nagpahayag o natapos na po ang pagpapahayag ni kapatid na Fernando Camacho. Palakpakan naman po natin ang kanyang presentation. At dito naman po ay dadako naman tayo para sa cross-examination. Kapatid na John Paulo ng RCC, handa na po ba kayo sa inyong 10 minutes na pagtatanong? Handa na bro. Dinig ba yung audio ko o yung boses ko dyan? Para Opo, okay dinig lang. po, dinig po. Alright. Sige po, bro Handa na. Fernando. Yes. Ready na po. Sige po. Time start now. Alright, unang tanong, Brother Fernando. Shoutout nga pala kay Pastor Rosendo. Relax ka lang dyan. Ito bang mga hayop na karumal-dumal sa Acts 10, 11 to 15? Ito ba nilinis na ng Diyos? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Stop the clock. Sige po, kapatid na Fernando, ano po ang objection po ninyo? Opo, bagamat masarap sa sagutin yun pong tanong, kaya lang po sa rules natin, hindi ko pa ginamit, kaya hindi pa niya pwedeng gamitin din po yan. Sige po, kapatid na John Paulo, may counter objection po ba kayo? Ang counter objection ko kasi, sabi niya kasi, nabanggit niya to na gamitin ko daw, kaya naitanong ko tuloy yung Acts 10, 11 to 15. Hello po. Narinig ba ako? Medyo ano nga lang bro, umiiko. Hello bro, hello. Narinig ba ako?
Bro. Malayo ka. Malayo yung tinig mo. Oo. Sige, hintayin ka namin, Hello bro. bro, hello. Hello. Yan. Hello. Yan. Wala akong marinig. Patay. Ito po ba? Narinig na po ba ako? Bro, ano bang nasan ka ba, bro? Teka, mag-off ka muna nga. Para... Wala akong marinig. Para, Hello bro, okay na ba? para kang nasa kuweba, bro. Parang kulob, parang nasa kulob ka, Okay na bro, okay na? Yan. Okay. Okay na, bro. Ano nga po, pakiulit, Sige po. Oh, Sige po. naka-stop lang. Naka-stop the clock naman po tayo. Ano po ang counter-objection nyo po, kapatid na John Paulo? Ang counter-objection kasi Counter-objection nyo po. sabi niya kasi, inihintay niya daw na gamitin ko to. Ginamit niya, binanggit niya Acts 10. Kaso nga lang, iyon nga, bro. Kaya tinanong ko tuloy. Sige po, kapatid. Yung hindi ko kasi masyadong narinig yung tanong mo bro, hindi ko masyadong narinig din kanina kaya Sige, ano mo sige. ibahin ko para ano na to. Okay. Sige po. Moderator's decision po, final decision. Question please. Okay. Binanggit mo yung salita sa Greek na akton. Meron ba tayong mababasa letra por letra na yung salitang akatarton ay nilinis na ng Diyos? Letra por letra. Meron kang nabasa, meron wala. Okay. Can I object again, Mr. Moderator? Sige po, stop the clock. Ano pong Okay. objection niyo po? Apo, bagamat madaling sagutin, pero hindi ko pa binanggit ang terminong akatarton. Counter objection po. Ay, hindi pa ba? Yung salitang karumal-dumal, ito na lang tanong ko, yung salitang karumal Stop the clock. Ano pong objection? Sa rules natin, maliwanag na tatanungin lamang tayo doon sa ating mga pinahayag. Di ko pa ginamit yung Acts 10. No? Sabi ko sa kay papahayag doon sa kanya presentation. Yan Sige po, po. no? Hindi ko pa ginamit. Sige po, narinig na po ng moderator ang inyong objection. Mr. John Paulo, kapatid na John Paulo, may counter objection po ba kayo? ang counter objection ko, Mr. Moderator, wala naman akong binanggit na verse. Ang tinatanong ko lang kung meron ba siyang nabasa na yung salitang akatarton ay nilinis na ng Diyos Theos Katarizo sa Greek. Mr. Moderator, may binanggit siyang talata. Gawa G, sabi niya. At saka dapat hindi na siya nagka-counter kasi sa kanya yung ano eh. Sige po, teka lang po. Okay. Ganito po, kapatid.
Ganito po kapatid ang gagawin natin. Narinig ko na po yung side ninyo pareho. Moderator's decision po tayo. Next question po tayo. Start the clock. Okay. Sa lahat ng talatang ginamit mo, saan dyan ako gusto mong magtanong? Sige, talata. Okay, of course, nakalagay sa ating rules. Sa lahat ng ginagamit ko, pwede kang magtanong. Pero hindi doon sa hindi ko pa ginamit. Kaya magtanong ka doon sa mga ginamit ko. Kaya tatanungin mo kung alin dyan, lahat yan pwede mong itanong sa akin. Yan ang nasa Okay. rules natin. Doon tayo sumunod. Next question, please. Sa lahat ng talatang ginamit mo, yan lang ako magtatanong. Sa lahat ng talatang ginamit mo, ang tanong ko, meron ka bang nabasa na yung karumal-dumal, na natiling karumal-dumal sa panahon ng Kristiyano? Meron? Wala? Sa lahat ng Meron. talatang ginamit. Meron. Oh? Meron akong nabasa. Ay, sandali, sumasagot. Pwede na? Moderator's time muna po. Moderator's time. Kapatid, stop the clock muna tayo. Ayon sa ating rules na mababasa, sa ating rules na binasa kanina, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 second. At ang moderator at ang admin ang magbabantay sa 20 second time. Ngayon po, sumagot po si kapatid na Fernando ng categorical question. Sabi niya, meron. At may pagkakataon pa po siyang magpaliwanag ng 20 seconds. Ngayon, dito po ay bibigyan pa po natin siya ng 20 seconds. Kapatid. Okay po mga kapatid. Okay po. Sige po. Kapatid na Fernando Camacho, 20 seconds po. Okay. Tulad po ng ating sinabi, meron po. At ang katunayan niyan, yung nasa Isaiah 66, 15 patuloy hanggang 17. Kita po ninyo hanggang sa panahon ng paghuhukom eh. Existido po yung batas po na yan. Kaya meron pong mababasa. Ngayon, ang walang mababasa, next. Sunod na tanong, meron ka ba diyang nabasa sa Isaiah 66 na mga Levita saserdote? Meron? Wala? Dito po sa 66, 15 to 17 na ginamit ko, ang pinag-uusapan po, wala po, ang pinag-uusapan kasi dito, yan, tungkol po sa maling paraan ng pagsamba. Isa na po sa maling paraan ng pagsamba na yan, kumakain sila ng karne, ng baboy o ng baboy, at ng iba pang mga kasuklam-suklam. Sabi yan ng Panginoon. Hindi ko Next lamang basta question, please. ginawa lamang yan. Salamat. Sunod na tanong ko, meron ba tayong mabasa sa Bagong Tipan, New Testament, na tinuro ng mga apostol na yung mga karumal-dumal na hayop na natiling karumal-dumal sa Bagong Tipan, ipinagbawal kainin? Meron? Wala? Meron. Meron din. Doon sa 2 Korinto, sa Kapitulo 6, talata pong 17. Ganito ang ating mababasa. 2 Korinto 6:17. Dali lang po, tinatype natin. Yun. Ang sabi rito, kaya nga, magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Ayun, sabi po yan ng ating Panginoon. Yung bagay na marumi po dyan, karumal-dumal po yan, kapatid. Kaya sagot natin, Salamat. meron. Next question po. Sunod na tanong ko, ano ang ginamit na pronoun dyan sa karumal-dumal na akatarton sa Greek? Anong ginamit na pronoun dyan sa 2 Korinto 6:17? Di ko mag-get yung ibig mong sabihin. Yun na nga. Yung ni humipo, ni dumampot, ay hindi po pwede. Kasi nga, yan ay karumal-dumal. Yan ay marumi.
hindi mo maigigit po riyan, yung pong gusto ninyong palitawin na pwede na. Kaya maliwanag po yung talatang yan ng ikalawang Korinto sa 17. Ano? Na hindi talaga tayo pwedeng kumain. Sa bagong tipan po yan. Next question. Yan po Okay. yung pansamantala nating tatugon. Next question. Ang sabi dyan, bawal humipo. So, ang parusa dyan, maimpyerno sa Isaiah 66. Yes or no? Oo, kung hindi tayo magpapaampat sa panawagan ng Panginoon, ang resulta niyan, Isaiah 66. Kasi maliwanag naman binabanggit dito. Lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsipon ng anong bagay na marumi. Kayo'y aking tatanggapin. Kung hindi ka, kung mananatili ka sa gusto mo, anong resulta talaga niyan? Isaiah 66. Sunod na tanong. Di ba meron kang alagang pusa? Yes or no? Meron po. May alaga akong pusa rito, Persian cat, big bone. Persian cat, big bone. Pero, hindi siya kinakain. Hindi siya kinakain. Ngayon, siguro binabagsak mo doon sa terminong magsihipo. Yung terminong magsihipo, kapatid, sa tekstong Grego, hindi lamang ito basta paghaplos. May kinalaman ito, kapatid, sa talagang kasama na dyan yung pagsubo. Okay. Ang sabi dito, haptomia. Meron bang nakasulat dito sa Strong's definition na kain? O hipo lang talaga yung nakasulat dito, to touch? Meron ba nakasulat dito, to eat? Meron, wala? Saptomia? Saan mo kinuha yung saptomia mo? Itong touch, haptomia, to touch. No, yung hipo. Sa Greek nito, haptomia. Meron ba dito nakasulat na wag not to eat, to eat? O hipo lang to touch? Walang haptomia. Walang haptomia, kapatid. Walang haptomia. Mali ka, walang haptomia. Naka-share screen ako. Stop the clock muna tayo, mga kapatid. Bro John Paulo, wala po kaming nakikitang share screen. Ngayon, Hindi ba? kapatid na Fernando, kung sakasakali po na mayroon siyang mali doon sa yung Okay. ba yung kung ano yun, pwede nyo na lang pong ilatag yun sa sa rebuttal po. O kaya sa Okay. conclusion, pwede din po. Lang, Mr. Moderator, paano ko sasagutin yun kung wala? Hindi, mag-object ka, yun yung sabi ni Mr. Moderator. So, Opo. ito na, naka-screen ako. Hindi, huwag ka makialam sa usapan muna natin namin na yung moderator. Muna po kayong makialam dyan, Paulo. Wala po kasi ako Oo, narinig na objection. Hindi, kaya ibig ko sabihin, Mr. Moderator, paano ko kaya sasagutin yung wala naman sa Greek, yung haptomia? Magsabi po muna kayo sa moderator ng Okay, sige objection po. para mabigyan po kita ng pagkakataon kasi ang kausap ko po ngayon ay si Bro John Paulo. Sige po. Sige po, Bro John Okay. Paulo, itanong niyo na po. Confirmatory, naka-share, nakita ba yung share screen ko, bro? Yes po. Alright, so ang nakasulat dito, haptomai. Hindi ko alam paano ito i-pronounce kasi Greek nga. Ang nakasulat dito, to touch. Kita, ayan dito sa 2 Corinto 6:17, meron ba itong nakasulat na to eat? Letra for letra sa Strong's definition. Meron, wala? Sa Strong's definition, wala kang mababasa pong ganoon, yung sinasabi mong to eat. Kaya sabi ko, wala nga salitang haptomia sa tekstong Grego. Ang nakalagay kasi dyan ay hapteste, hindi haptomai. Yung haptomai, yun, to touch, take hold. Pero yung hapteste, kumakahulugan yan maging sa pagsubo. Okay.
Di ba inamin mo na kanina to confirmatory, ang sabi ko kanina lang, bawal humipo, pag humipo, Isaiah 66 maimpyerno. Sinabi mo yes. Babaguhin mo na ba ngayon yun? Yes or no? No, no. Bakit? Kasi ang ginagamit kong Greek, hindi yung haptomai na sinasabi mo at haptomia na maling Greek mo, kundi yung hapteste na siyang nasa tekstong Grego. Tandaan mo, ang ikalawang Korinto 6:17 ay hapteste ang ginamit, hindi haptomai. Kaya mali ka doon. Yung hapteste, yan po ay verb indicative, present middle, second person, plural form. Di ba, ulit ko nga yung tanong. Ang tanong ko kasi ganito bro, listen very carefully. Babaguhin mo na ba yung sinabi mo kanina? Kasi kinonfirmatory ko, ang sabi ko kanina, ibig sabihin, bawal humipo, bawal hipuin yung karumal-dumal. Pag humipo, Isaiah 66 maimpyerno. Babaguhin mo na ba yon? Yung stand mo na yon na sinabi mo kanina, yes or no? Hindi nga po, sa ikalawang pagkakataon, hindi ko babaguhin. Dahil nakasandig ako sa terminong Grego na hapteste, na siyang nasa talata. Hindi doon sa haptomia na sinasabi mong wala sa Greek. Hindi rin doon sa haptomai. Kasi magkaiba yung haptomai at saka hapteste. Ang nasa talata, hapteste, hindi haptomai. Yung kinuha po ninyong meaning, yan po ay meaning ng haptomai. Yeah. Kasi nga yung hapteste, verb imperative present middle second person. Okay na po. Natapos na po ang 10 minutes cross-examination ni kapatid na John Paulo. Cross-examination siya kay kapatid na Fernando Camacho. At bago tayo mag-presentation kay kapatid na John Paulo, ay uulitin po natin yung topic na pinag-uusapan para yung mga bagong dating dito sa ating live ay alam po nila yung pinag-uusapan. Ang topic po nila mga kapatid ay patutunayan ko na ang karumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11 ay nanatili pa rin karumal-dumal sa NT o New Testament. Ang affirmative po dito ay si kapatid na Fernando Camacho ng SDA at si John Paulo aka Boy Letra ng RCC ang negative po. Sige po, kapatid na John Paulo, presentation po tayo. Mag-set lang po ang moderator ng 15 minutes. Handa na po ba kayo? Test mic, test mic. Anda na bro. Bro, Okay po. Time Kita start now. Kita ba yung share screen ko? Bro? Yes po, kita. Paki-zoom in nga bro. Okay. So, ang sabi niya dito sa 2 Corinto 6:17, ang pinapalabas niya dito, ito yung mga hayop na karumal-dumal. Ngayon, ang sabi dito, huwag kang ihipo. Wala kang mabasa dyan na i-translate sa English na huwag kang kakain. Puro huwag kang ihipo. Mayroon akong Bible Hub dito. Marami akong Bible version. Kasi nga mahilig ako sa letra por letra. Marami akong Bible translations. Dahil mahilig siya sa Greek, pinagbigyan natin. Unang tanong ko sa kanya dito, ano yung ginamit na personal na pronoun dito sa salitang akatarton? No? Ang ginamit dito, kasi hindi ito matukoy kung hayop o tao o demonyo eh. Kasi ang akatarton, pag tinignan niya sa Greek, no? Satanic din yung meaning niya, yo. Ayan, no? Satanic, demonic. So, ano yung ginamit na pronoun dito? Ang ginamit na pronoun dito, ito, saan na ba yun? Si 7. Ito, otos. Personal pronoun. So, ibig sabihin, hindi ito mga hayop. Kasi ang hayop, hindi naman personal eh. Di ba? Personal. Siguro si Bugs personal. Pero yung hayop dito sa Bible, hindi ito personal. Personal pronoun o to sa Greek. Kasi pag inakyat niyo yun sa taas, iyan yung mga hintil
na gumagawa ng mga gawang karumal-dumal, gumagawa ng mga paglabag sa mga bagay na marumi sa paningin ng Diyos, pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Itaas nyo lang yan ng konti. Ito, basahin natin, no? Ito. Hindi na nga lang ako gano'n nag-object para dire-diretso eh. Saan na ba yun? Ito. So, Dos Corinto, saan na? Ito. 2 Corinto 6:17. Ayan, no? Iyak ka lang, oh. Sa 14, huwag kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Ayan, sa talatang 16, o di kaya ng mga templo ng Diyos? O kaya templo ng Diyos o sa mga Diyos-Diyosan? So mga hintil po to, kasi yung mga hayop, hindi naman sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mga hayop eh. Kaya nga ang ginamit dyan sa Greek, autos, personal pronoun po yan. Hindi mo pwedeng ikapit sa hayop yung personal. Pwede mo nga ikapit sa demonyo, personal. Kaya, pero sa hayop, malabo eh. No, ngayon, ang tanong ko, dun na sa sinasabi ng challenge. Kasi nagcha-challenge nga ako eh. Kaya dito ako nagtanong sa Acts 10. Acts 10:11 to 15. Ang masaklap niyan, hindi daw niya nilatag. Dapat hindi mo saan challenge to. Na iniintay kong gamitin mo ang Acts 10. Tapos hindi ka pala magpapatanong sa mamay. Tatanong ko to sa'yo. Itong Acts 10:11. Kasi nakasulat dito, yung akatarton, nilinis na katare. So, ang naglinis, Diyos. No, hindi ko muna i-spoil to. Para sa tanungan tayo dito mag-upakan dito sa Acts 10:11 to 15. Tingnan natin kung sino talagang nasa tama dito. Ngayon, ayaw niya magpatanong ng ibang talata. Ang tanong ko sa kanya, sa lahat ba ng talatang binasa mo, ginamit mo, meron ba tayong mabasa yung akatarton na mga hayop na natiling akatarton sa bagong tipan? Ang ginamit ay Isaiah 66. Pag binasa niyo naman doon, mga Levita sacerdote yon, basahin niyo yung Isaiah 66. No? Isaiah 66. Yun nga yung mga maimpyerno. Kasi, nasa ilalim sila ng kautusan eh. No? Sila yung, hanggang ngayon, hindi sila kumakain ng baboy. No? Brad Fernando, kasi nga, eto, babasahin natin yung letra por letra. Marami akong letra por letra dito, bro. Ito. No? Ito sa Gawa 13:39, sana nakakita yung share screen ko, no? At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Letra por letra Moises. Hindi ito kautusan ni Kristo Kasi hindi naman tayo pwedeng ilayo sa kautusan ni Kristo. Sa kautusan lang ni Moises. Ang Greek niya, nomos. Ayan nomos. Pag binasa niyo yan dito, origin from or especially food. Food ito yung mga batas sa pagkain. Or grazing to animal law. Animals, mga hayop. Anong sabi? Ito, pinalalaya sa lahat ng bagay. No? Sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinapalaya sa lahat ng bagay. So, kung nananampalataya ka, dapat malaya ka na sa kautusan ni Moises, letra por letra, Gawa 13:39. Ngayon, bakit inalis na sa Hebrew 7:18-19? Sa kabilang dako mayroong pagpapawalang bisa ng naunang utos. Yung Levitico 11, Deuteronomy 14, hindi naman yan huling utos eh. Old Testament yan eh, malinaw yan. Basahin mo lang yan ng buo sa pamamagitan yan ni Moises.
binasa ko kanina, letra por letra. Sapagkat ito'y mahina at walang pakinabang, wala palang pakinabang. Sapagkat ang kautusan ay walang pinasakdal. Sa gayon ay pinapakilala ang isang higit na mabuting pag-asa sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. So hindi nga tayo kayang ganap ito. Ang ginamit din dito nomos din sa Strong's definition may kinalaman sa pagkain at saka sa mga hayop, batas sa pagkain sa mga hayop ni Moises. Hindi mo pwedeng kautosan to ni Kristo o kahit yung 10 utos. Kasi yung 10 utos moral lo yan eh. Hindi mo pwedeng ialis siya kasi pag inalis mo yung 10 utos, eh kahit sino pwede nang sumamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Pero yung pagkain ng baboy, pwede mong alisin yan eh. Unang Korinto 8:8, hindi tayo kayang itaguyod yan sa Diyos. Yung mga sumampalataya sa Gawa 3:39. Ngayon, sa Colosas 2:14-17, ito na lang, dito na lang mas mabigat kasi sayang yung oras, no? Sa Efeso 2:15, kanyang pinawalang bisa ang kautusan, nomos din to. Mga batas na alituntunin upang siya'y lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa. Sa gayo'y gumawa siya ng kapayapaan. So ano ba ang pinawalang bisa sa pagitan ng dalawang tao? Ang kumapagitan sa Intil at Hudyo, isa na diyan yung pagkain ng mga baboy. Kasi nga yung mga Hudyo, hindi nga sila kumakain ng baboy simula nung naging pinili na sila ng Diyos. Ngayon, yung mga Kristiyano, kapalit ng dalawang tao, pinalaya na sa batas. Wala na, pinawalang bisa, letra por letra, nomos sa Greek. Mahilig ka sa Greek, kaya puro Greek tayo ngayon. Sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Galatias 3:11. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. So tama nga, maimpyerno nga. Brad Fernando, kung nasa ilalim ka ng kautusan, maiimpyerno nga, tama ka. Isaiah 66, affirmative ako dyan. Yung mga umaasa sa gawa ng kautusan, nomos sa Greek, letra por letra. Ngayon, kung umaasa ka sa gawa ng kautusan, ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung sumampalataya ka, hindi mo na kailangan umasa sa kautusan. Kasi kung umaasa ka sa kautusan, pag nilabag mo yan, yari ka, susumpain ka. Anong sabi nyo? Anong parusa? Maimpyerno. Isaiah 66. Ito, Isaiah 66, asa na ba yun? 66, 17, 24. Yan o, silang nagpapakabanal at nagpapakalinis. Yung mga Hudyo to, nagpapabanal at nagpapakalinis to. Upang pumaroon sa mga halaman na sumusunod sa gitna na kumakain ng laman ng baboy. Ng kasuklam-suklam ng mga daga, sila ay sumasama sa darating. Ito, sa talatang 24, maimpyerno. Bakit? Sa Roma 2:12-14 hanggang 15, sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. Yung mga nagkasala, ngunit hindi naman under sa kautusan, mapapahamak sila pero hindi under ng kautusan. Ito yung mga hintil, no? Pag tinaas mo, walang kautusan at ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay ang kautusan ay hahatol. Kautusan ang hahatol. So kung under ka ng kautusan ng mga Hudyo, nagpaka-under kayo sa kautusan ng mga Hudyo, hatulan kayo sa kautusan ng mga Hudyo pag nagkasala kayo dyan. Ang masaklap niyan kanina, yung ginamit mong talata, siguro wala ka nang mahugot. Talaga piniga na kita kasi ayaw mong gumamit ng ibang talata Piniga na lang kita sa stand mo. Ang ginamit mo, 2 Corinto 6:17.
Nung nag-confirmatory ako, talaga pagka nilabag mo yan, yung bawal humipo, talaga may impyerno kayo, no? Oo. And masaklap yun, may alaga siyang pusa. Persian cat. Eh lang naman hindi mo hipo yan, hipuin mo yan, alaga mo yan eh. So anong mangyari sa iyo, Brad Fernando Camacho, pasi dito sa Roma 2:12, 14 hanggang 15? Maimpyerno. Kasi ato lang kayo sa pamamagitan ng kautosan, under kayo ng sumpa ng kautosan, Galatias kanina, Isaiah 67:24, maimpyerno, letra por letra. So kaya Brad Fernando Camacho, ano naman, may mga pinagsamaan naman tayo dito sa DepCon. Kung open-minded lang sana kayo, no? Sa lahat ng mga nakakarinig ng SDA dito sa debate na to, pwede nyo naman iwanan nyo na yan. Kasi wala nga sa 10 utos yung wag kang kakain ng baboy. Diba? Unang Korinto 8:8, hindi yan magtataguyod sa mga Kristiyano kung kumain ka o hindi. Walang kinalaman niya sa paghatol kasi nga hindi na tayo under ng kautusan. Si Moises, pinawalang bisa. Yung mga naunang utos. Kasi nga hindi tayo kayang ariing ganap eh. Kasi sila nga hindi nila nasusunod yan eh. Isaiah 66. Pag binasa yung kontekst niya sa mga Levita sa sacerdote yan eh. Hindi hatulan sila sa wakas ng panahon, under sila ng kautusan. Pag di sila nagbago hanggang sa wakas ng panahon, under sila ng kautusan at ginagawa nilang nilalabag nila yung kautusan na ibinigay sa kanila. Maimpiyang mo sila. Roma 2. Ito, binasa natin letra por letra. Roma 2:12, 14 hanggang 15, letra por letra. Marami akong pwedeng i-ano dito, bro eh. I-tackle sa'yo. Gusto mo, ito pa. Mahirap talaga ipagtanggol yan, bro. Kasi napansin ko kanina, yung first presentation mo, wala namang ganong laman. Kaya nga, nahirapan akong magtanong. Hindi na lang ako nag-object para di tayo tumagal. Wala eh. Ang binigay mo, Roma 2:17, wala pa. Out of context pa. Di na nga letra por letra. Hipo nga yung nakasulat doon, out of context pa kasi nga, yung tinanong ko sa'yo, anong pronoun yung ginamit dyan? Kasi nga hindi natin ma-declare kung ano yan, kung hayop pa yan, tao, o demonyo, karumal-dumal, kung ano yan. Yung pronoun na ginamit, ay ang ginamit dyan, autos, personal pronoun sa Greek. Gusto mo, dito tayo. Bro, para talaga, magkaalaman na tayo. Sa unang, wag na to. Ilang oras pa, Mr. Moderator? Ang dami ko pa. Meron pa po kayong 1 minute and 25 seconds. Alright. So, ang sabi niya kanina, ang showdown niya kanina, babasa ako ng karumal-dumal, nilinis na ng Diyos. Di babasahin natin. Ito yung kaninang ayaw niya akong magtanong eh. Ito. Tarelo, ito. Ang Acts 10:11. Acts 10:11, dito na tayo sa talatang para mabilis. Di na lang yung oras. Sa Acts 10:12, in which were all the quadrupeds, yung mga may 4 na paa, and creepy things, yung mga reptile of the earth, and yung mga ibon sa langit. No? Ang sabi dito, at magtindig ka, dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain ka. Pinapakain sa talatang 14, datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaaring Panginoon, sa pagkailanman hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal, letra por letra karumal-dumal. Sa Greek niya, nakatarton. Ito. Ang sabi sa kanya, muling dumating sa kanya ang isang tinig. Kalawa, ang nilinis, letra por letra, nilinis ng Diyos ay huwag mong ipagpalagay na marumi. Letra por letra. Bawal mo nang sabihin marumi yung nilinis na kasi past tense, nilinis na letra por letra. So ito yung verse. Brad Fernando, salamat.
Sige po mga kapatid, dyan po natapos ang presentation ni kapatid na John Paulo para sa paksang pinag-uusapan nila na patutunayan ko ng karumaldumal ay na binabanggit sa Levitico 11 ay nanatili pa rin karumaldumal sa NT. Diyan po nagtatapos yung kanyang presentation. Siya po ang negative, si John Paulo, at dadako naman po tayo sa cross-examination. Bro Fernando, set lang po natin yung oras. Bro Fernando, handa na po ba kayo? Nakapag-lipstick na po ba kayo? Ay, ready na po. Okay. Fresh. Sige po, time start now. Okay. Okay. So, una kong tanong, kapatid na John Paulo. Ano ho? Okay? Yung sinasabi niyong autos sa Greek doon sa 2 Corinthians 6:17. Pwede niyo bang saan doon nakalagay yung autos? Ito. Therefore come out from the midst of them. Them. Ang ginamit dyan, ito, hindi ko mapindot tayo, Kita ba yung screen ko? Personal pronoun. Yung hayop, hindi naman yan personal, bro, eh. Yung hayop. Tao po yan. Makain mo ba yung tao? Kaya nga pag binasa mo yan sa taas, yung mga hindi yan sumampalatayang mga hintil. Okay. Autos ba ang nakalagay o auton? Autos o auton? Dito bro, auto sa transliteration. Ngayon, auton siguro yan, pwede. Pag binasa natin itong baguhin ko yung setting. Pero kahit ano pa yan bro, personal pronoun yan. O hindi naman yan hayop eh. Kaya nga yung alaga mong pusa, pwede mo yan hipu-hipuin bro. Doon mo, basahin natin. Dito sa lexical, i-on ko lahat. Okay. Next. Ano po ang pinagkaiba ng hapteste sa hapto? Anong objection niya mo na, Mr. Moderator? Ang topic kasi dito, autos. Ba't saan napunta? Hapteste, tsaka ano? Ayan kita nyo ba yung... Teka lang po. Stop the clock muna po. Hindi po kasi nakikita yung iyong share screen. Ay, kala ko Kapatid kita. na John Paulo, hindi ko po nakikita. Ewan ko lang po sila kung nakikita nila. Hindi nga Pero bro. gayon pa man, ay ano po ang objection nyo, kapatid? Okay. Kala ko kita, sorry. Kanina pa ako daldal. Ayan Yan, Ang nakikita po topic kasi ngayon. namin, ang topic, yung autos, sabihin na nating auton yan, sa lexical translation. Ngayon, ang sabi dito bro, personal pronoun niya, hindi ko alam tinatanong niya kung saan siya humugot hindi ko alam. Pakiklaro lang bro. Sige bro. Mr. Camacho, Yes. counter objection po. Meron po kayong counter objection? Wala. Clarification na lang ito. Yung tinatanong ko doon pa rin sa 2 Corinthians 6:17. Kasi ginamit din niya yung salitang hapto kanina. Kaya doon ko siya tinatanong sa Greek word na yun. Nung nakalimutan niya na yata. Sige po. Kapatid, moderator's decision po ay question please. Okay. Nag-guess ko na bro, salamat. Yan. Ano ang pinagkaiba ng hapteste doon sa hapto? Yung hapteste, hindi ko alam dyan kung ano yung Bible na ginamit mo, hindi ko alam. Pero yung dito sa Strong's definition, haptomai. Sa lahat ng salin bro, hipo sa English. Wala nga nabasa dito kain Strong's to bro, Strong's definition. Yung sagot ko. Okay. Next question. Yung bang nasa Strong's, yan ba yung hapteste
o yung pinagmulan ng salitang hapteste? Itong to touch, hapteste, ito nga, ang ibig sabihin ng hapteste, letra for letra, ito, hapteste, to touch, to hipo, no? Touch, lahat ng salin bro, touch, having touch, he might touch, they might touch, he shall touch, he is a touch, puro touch, touch, touch to bro eh. Wala na ako nakalagay na it dito. It, basahin mo yung it dito sa mga translate, no? Kita ba yung share screen ko? Eh, puro to touch yan. And ilang verse yan? 8, 6, 3. So, plus-plusin mo yan. Touch nga yan, bro. Hipo nga yan. Okay, next question. Ibig mong sabihin, yung hapteste at saka yung haptumay na sinasabi mo, pareho ang kahulugan? Yes or no? Yes, kasi ito lang yan, bro. Kaya contextual translated. Kaya ang definition niya sa Strong's, iisa lang lahat yan. Ang definition niya sa Strong's, hipo. Ilang beses isinalin sa hipo eh. Ayun kita ba? Ikaw, may alaga kang pusa, hinihipo mo, may impyerno ka. Isaiah 66. Under kayo ng kautosan eh. Roma 2, 12, 16, 17, hanggang 18. 18. Sabi daw, wala nga sa tubig yun na bro. Okay. Para maparami ako ng tanong, iiwanan muna kita riyan. Dito naman ako sa iba. Doon sa, sabi mo yung kautusan ni Moises, yan po yung tungkol sa kabawalan ng pagkain. Sabi mo kanina, Okay, ginamit po pa yung 1339 ng gawa. Tanong ko po sa inyo, kailan po ipinahayag na pwede nang kainin yun pong karne at kailan ipinahayag yung mga pagbabawal doon sa ilang karne na hindi dapat kainin? Sa panahon ba ni Moises o sa panahon ni Noe? Sa panahon ni Moises, dineclare yan kung ilan-ilan yan, may sa Levitico 11, Deuteronomy 14. Doon sa panahon nila Noe, wala naman sinabi doon na karumal-dumal. Meron doon sinabi lang, may mga marumi kasi nga yung baboy, marumi yun eh, gumugulong sa putik yun. Pero yung karumal-dumal, huwag niyong kainin, wala nakasulat doon bro. Okay. Doon sa sinasabi mong kay Noah na huwag kakainin ang marumi. Ano-ano yung marumi na yun na hindi dapat kainin? Maliban sa baboy. Lahat yun bro, kasi pati yung mga malinis, kailangan muna nilang paramihin yun, sabi. Share screen tuloy, watch screen to. Kailangan nilang padamihin yun kasi tag-iisang pares lang yung bro eh. Pero dun sa Levitico sa Deuteronomy 14, kapanahon na ni Moses, inutos na bawal kainin niya kasi marumi yan sa inyo. Marumi. Hindi ka. Sige, tanong. Okay. Next question. Okay. Dito naman ako sa sinasabi mo, wala sa 10 utos yung magkakain ng dumal, ng karumal-dumal. Kaya pwede na itong kainin. So tanong, kapag hindi ba nakalista sa 10 utos, hindi dapat sundin? Yes or no? Yes, kasi pag sinunod mo yan, unang Timoteo 4, 1 hanggang 5, doktrina at aral ng demonyo, broma. Yung broma, lahat ng broma, prohibited in saan na ba yun? Allowed and prohibited by Jewish law. Pag ipinagbawal mo yan sa bagong tipan, doktrina at aral ng demonyo. Yung demonyo gusto ma-impyerno yung tao talaga eh. Para mag-aaya sa kanya, Isaiah 66. Ma-under kayo dyan. Pag nagkamali ka, kunting pagkakamali nyo, ma-impyerno. Paano yung pansit may baboy yun, hindi ma-impyerno ka? Okay. So, kinumpirma mo kapag wala sa 10 utos ay hindi dapat sundin, Oo.
Ngayon, ang tanong, susundan ko yung style mo, yung shabu, wala naman sa 10 utos. Eh bakit sinusunod mo na wag magsashabu? Objection, Mr. Moderator. Ang objection ko, hindi naman yung shabu yung sinabi ko. Ang sinabi ko, Mr. Moderator, yung sa topic namin ng pagkain, doktrina at aral ng demonyo sa first Timothy, 2 Timothy, 1 Timothy 4:1 to 5. Pag ipinagbawal mo yan sa bagong tipan, doktrina at aral ng demonyo, kaya hindi namin yan ipinagbabawal. Letra for letra, broma. Kasi ginawa ng Diyos na lahat na mabuti. Ito, babasahin natin na gusto kasi naka-short screen yun. Teka lang bro. Teka Okay. lang bro. Objection lang kasi yung yung objection nyo lang po Sige. ang kailangan kong Ayun marinig. nga bro, ang objection ko, bakit napunta sa shabu? Ang topic namin, Mr. Moderator, yung doktrina at aral ng demonyo, 1 Timothy 4:1 to 5, sabi ko, pag ipinagbawal mo yung pagkain, allowed and prohibited by Jewish law, doktrina at aral ng demonyo sa bagong tipan, letra for letra, 1 Timothy 4:1 to 5, yun yung sagot ko bro. Eh, ba't napunta sa shabu bro? Eh, out of topic. Sige bro. Out of topic. Sige bro. Sige bro. Counter objection Okay, po. counter. No, maliwanag yung ating tanong. Sabi niya kasi kapag wala sa 10 utos di dapat sundin. Kinumpirma niya yon. Ano? Kasi tinanong ko sa kanila kapag hindi ba nakatala sa 10 utos, di ba dapat sundin? Sabi niya yes. Sa kanya ipinasok yung unang Timoteo 4. Pero yung tanong ko sa kanya nakakatig doon sa una kong tanong. At sa sagot niya na kapag hindi nakalagay sa 10 utos, hindi dapat sundin. Kaya ang tanong ko, yung shabu hindi nakalagay sa 10 utos, pero bakit mo sinusunod? Nakakonekta ito sa pagkain. Oo. Okay na po. Narinig ko na po ang... Sagutin ko na yan. Teka lang po. Teka lang po. Narinig ko na po ang objection ng magkabilang panig at ang moderator's decision po ay next question, please. Itanong mo, sasagutin ko. Okay, next question. Sabi mo, kapag wala sa 10 utos, ay hindi dapat sundin, no? Yung kasi yung iyong premise ngayon. Saan sa 10 utos nakalagay na pwede nang kainin ang karumaldumal? Saan sa 10 utos? Sabi mo siya bro, objection nga mo na, Mr. Moderator. Naguguluhan ako dito eh. Bakit Teka lang po kapatid, kasi hindi na po kasi ako, ang moderator's decision po kasi kanina, nag-aalangan ako kung repeat the question or next question. Ngayon, yung kanina na tanong niya tungkol doon sa shabu, hindi ko na pinaulit sa kanya. Nag-next question na po ako agad. Ngayon, yung tanong niya ngayon kapatid, yun yung tanong niya sa iyo ngayon. Sige po, ano po yung objection nyo? Sige, ang sagot ko diyan, Mr. Moderator, kasi ang moral law ng 10 utos. Teka lang po. Objection po kayo. Hindi mo na po kayo sasagot. Ang objection ko, Mr. Moderator, itong Exodo 20 verse 4 and 5, hindi na nga kailangan ni utos kasi nga, unang Korinto 8:8, kay kumain ka, kay hindi ka kumain, hindi ngayon magtataguyod sa Diyos. Bakit ipag-utos na kainin? Kumain o hindi nga yung nakasulat sa unang Korinto 8:8 bro eh. Basahin mo yan bro. Unang Korinto 8:8, yung sagot ko. Objection po kayo, kaya hindi po kayo sasagot. Ngayon, Objection ba? moderator's decision na po muna tayo para hindi na tayo magtagal. Repeat the question po, please. Okay. Sabi kasi ng atin pong kaibigan, kapag wala sa 10 utos, hindi dapat sundin. Dapat nasa 10 utos, yun ang sabi niya. Kaya ang tanong ko sa kanya, yun bang
kainin ang karumal-dumal. Nasa 10 utos ba yon? Yes or no? No. Kasi nga, unang Korinto 8:8, letra por letra, kay kumain ka kay hindi nga yan magtataguyod sa iyo sa Diyos. Bakit iuutos? Kumain o hindi nga, letra por letra. Yung mga Kristiyano lang hindi kasama yung under ng kautusan na under ng kautusan. Pag under ka ng kautusan, na yan, Roma 2:12, hatulan ka ng kautusan. Pag nagkasala ka, ay yung argumento nyo, Isaiah 66, maimpyerno, may pusa ka Okay, next question. So, dahil sa sagot mo na yan, tinatanggap mo ba na kahit wala sa listahan ng 10 utos dapat sundin? Yes or no? Objection nga muna, Mr. Moderator. Objection. Narinig ba yung boses ko, Mr. Moderator? Apo. Ang objection ko, Mr. Moderator, ang ginamit ko sa kanyang verse, unang Korinto 8:8, ang nakasulat doon, kay kumain ka, kay hindi. Neutral, Mr. Moderator. Bakit niya ipapautos yung neutral? Kay kumain ka, kay hindi. Hindi nga magtatagoy sa Diyos. Hindi niya, yun yung objection ko, Mr. Moderator. Sige po. Counter objection po, please. Yes, counter objection kasi may binabali ako sa kanyang pahayag. Yung pahayag niya na kapag wala sa 10 utos, ay hindi dapat sundin. Katulad na sinabi niya, yung wag kakain ng karumal-dumal, wala daw yung sa 10 utos. Kaya doon ko siya sinusundan. Kaya ang tanong ko, yung bang utos na kumain ka ng karumal-dumal, yung ba ay nasa 10 utos? Sabi niya kanina, no. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Moderator, tinatanggap mo na ba na kahit wala sa listahan ng 10 utos dapat sundin? Yes or no? Yun yung aking tanong eh. Nahihirapan lang yata siya. Sige po, moderators, teka lang bro, teka lang. No side comment po tayo mga kapatid na yung yung nahihirapan. Pasensya na po kapatid na kapatid, bigyan po kita ng isang warning na po. Thank you. Ganito po. Moderator's decision po is repeat the question please. Okay. Ito po yung tanong. Tinatanggap mo na ba, kapatid na Paulo, dahil sa mga sagot mo, na kahit wala sa listahan ng 10 utos, ay dapat pa rin nating sundin ang ibang utos? Yes or no? Yes. Kasi nga sa unang utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Yung sinusunod nyo, doktrina at aral ng demonyo, 1 Timothy 4:1-5. Yung demonyo, gusto niya sambahin siya Doon sa Mateo, pinapasamba niya. Diyos-Diyosan yan. Si Jesus Christ, yung demonyo. Sinusunod niya yung doktrina niya. 1 Timothy 4:1-5. Nagkasala yung unang utos. Okay. Ginamit mo na yan yung unang Timoteo 4, ano? Okay. Yung bang pagbabawal dyan na lumayo sa lamangkati, yung lamangkati ba ay tumutukoy sa karumal-dumal? Yes or no? Time na po. Sayang. Okay po mga kapatid. Maganda po ang ating palakpakan po natin ng ating magigiting na debatista. Talagang mainit ang labanan ngayong gabi. Na po. Sige, lalagay ko muna po yung ating oras at baka makalimutan pa natin. Diyan po nagtatapos ang ating presentation pareho at ang cross-examination pareho at ang ating mga debatista na magigiting na debatista ay talaga namang magagaling sa mga argumento. Siyempre, bago tayo magsimula doon sa ating sunod na gagawin na rebuttal stand. Yan. Pabatiin muna natin yung mga nakikinig dyan sa ating FB Live.
at doon din sa mga nandito sa forum. Yung mga kapatid na sumusuporta sa ating mga kapatid na mga nagsusuri na lagi nating kumbaga magkakamukha na tayo dito eh. Halos yung iba dito na natutulog. Sige po mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa kanila, sa kanilang pagtsatsaga sa gabing ito, sa pagpupuyat. Dumako na po tayo sa ating rebuttal stand. Pero bago po tayo magsimula dyan, babasahin muna natin yung rule number 5. Sabi dito, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative, negative side, at sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Ngayon, dito po, pagkatapos pong mag-present ang ating rebuttal stand na affirmative, si kapatid na Fernando Camacho ng SDA, ay pwede na pong magtanong si kapatid na John Paulo ng RCC ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Kapatid na Fernando Camacho, handa na po ba kayo sa iyong rebuttal stand? 15 minutes? Yes, sir. Sige po. Time start. Okay. Okay. So, mga kapatid, ay sa ikalawa natin pagkakataon, hinihintay po natin yung mga challenge na binitawan natin. Nababasa ang tagatutol ng letra por letra na yung karumal-dumal ay nilinis ng literal sa bagong tipan. Wala po siyang nabasa. Ang ginawa niya sa atin doon sa Gawadis, dinaan tayo sa kwento. Pero, ang hinahanap natin, mabasa niya ng letra por letra, letra nga eh. Yung literal, nakarumal-dumal, nilinis na. Wala ho siyang nabasang ganon. Ngayon isa pa, saan natin mababasa? Pangalawang challenge eh. Saan natin mababasa na yung karumal-dumal ay kinaina ng bayan ng Diyos? May nabasa ba siya? Wala ho siyang nabasa eh. Wala ho. At dahil dyan, ito yung ating mga poste. Ibig sabihin, hindi niya ito nagiba. Hindi niya nagiba. Ngayon, nagtangka siyang gibain, mga kaibigan. Ipinasok niya yung ginamit ko yung Isaiah sa 66. Yan. Na mapaparusahan doon sa kapahamakan, yun pong kumakain ng karumal-dumal sa takdang panahon. Kapag hindi niya ito binitawan. Sabi niya, ito daw ay para lamang sa mga libita. Yun ang sabi niya, narinig natin ho yun Pero tanong, totoo bang para lamang ito sa mga libita? Basahin natin uli. Sapagkat narito ang Panginoon darating na may apoy at ang kanyang mga karo magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy, sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tabak sa mga libita at ang mapapatay ng Panginoon magiging marami. Ganun ba pagkakasabi? Hindi ho. Ang pagkakasabi ganito, sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. Hindi naman pala para silang sa libita ito eh. Kaya tignan ninyo, kapag mali-aral, maliligaw ho kayo eh. Pero may pantukoy sa mga libita lang, sabi dito sa lahat ng mga tao. Ngayon, pangalawang challenge. Pangatlong challenge. Ito bang Isaiah 66, 15 to 17? Tinututulan mo ba? Kasi meron silang meron silang pasakali dito. Hindi naman anya namin kinakain yung baboy eh. Pinapatay naman muna namin eh. Pasakali dyan eh. Kasi pag kinain mo baboy, kakagatin ka rin ng baboy. Ngayon, tanong. Dito ba sa Isaiah 66, 15 to 17? Baboy lang ba talaga tinutukoy o yung karne ng baboy ang siyang ipino-point out?
Ha? Sagutin mo yan mamaya. Oh? Kaya yung ipinagmamalaki mo na ang kinakain lang ninyo yung karne, hindi naman yung talagang baboy, ilabas mo rito sa Isaiah 66:15-17. Patunayan mo ngayon na ang tinutukoy dito, hindi yung karne, hindi karne ng baboy, kundi yung baboy mismo. Yung buhay na baboy. Para pumasok yung ini-issue mo diyan na hindi naman kayo kumakain ng baboy. Kasi pag kinain mo, pag kinagat mo, kakagatin ka rin, ha? O, yan. Pangatlong challenge na yan. Ngayon, matatambakan ka ngayon. Ngayon. So dito, hindi nakapanayo, no? Bagsak. Yung kanyang salibitan lang daw. Bagsak na, no? Bagsak. Then, doon sa kautusan ni Moises at kautusan ni Kristo, medyo napansin natin nagwigil siya, no? No. Kung kailan ibinigay yung batas na huwag kakain ng dumal at saka yung sa panahon ba ni Moises o sa panahon ni Noah. No? Kung ikay tapat na mag-aaral ng Biblia, alam mo na yan ay nag-exist sa panahon ni Noah. Kung tapat ka. Pero kung ilulusot mo lang, sasabihin mo talaga sa panahon ni Moises kasi nabanggit mo na yung Moises eh. O, para pumasok sa kautusan ni Moises. Di ba? Yan, no? Yan po, yan po, ito nga yung diniliver ko kanina eh. Kasi noong una, mga herbs lamang kinakain natin, mga butil. Pero nung nagkaroon ng sakay pinahintulot, nakainin yung mga hayop. Kaya nga accepted food ang tawag nga namin dyan eh. Sa panahon pa yan ni Noah, hindi sa panahon ni Moises. Ngayon, dahil sabi mo sa panahon ni Moises, ngayon, dagdag na challenge. Saan mo mababasa? Si Moises, si Noah, kumain ng karumal-dumal. Kung ito'y sa panahon lamang ni Moises lumabas, si Noah kumain ng karumal-dumal. Letra por letra. Ang basahin mo sa akin, boy, letra. Yan. So, dami ng challenge, no? Ngayon, yung pinagmamalaki niya rin, yung 2 Corinthians 6:17. Na sa talatang ito, nakita natin, sinusubukan niyang tibagin, kaya lang nabigo ang ating kaibigan. Nabigo. Kasi, ang nakalagay po riyan, tapos ginamit pa niya yung utos. Na bakit daw hindi naman niya pantukoy sa doon sa marumi. Kasi nga tuno naman yan sa tao tinutukoy yan. Tignan mo, pagkakahanin ng salita, kanino ba iniutos? Iniutos ba sa hayop? Sa tao nga iniutos Ano sabi sa tao? Huwag kang hihipo. Yun pong termino na ginamit na hihipo. Yung asan na ba yung hihipo? Yung hapteste, iba yan sa haptumay na sinasabi mo. Yung binabasa mo sa Strong's, haptumay. Yun yung binabasa mo Pero, yung hapteste, iba meaning po niyan. Dahil, yung hapteste, galing po sa salitang hapto, hindi sa salitang haptumay. Nakita niyo ba? Hindi galing sa salitang haptumay, yung hapteste. Galing yan sa salitang hapto. Kita mo, sinusundan mo ko sa Greek, di ka makasunod. Ang mahirap kasi, bumabase ka lang, kaibigan, dyan sa transliteration mo. Kanina, nagkamali ka pa. Akala mo, yun ang Greek word. Kaya nga sabi ko, walang Greek word na ganun Kita ko na, paano ka paniniwalaan yan? Paggamit po lang na Greek word, mali-mali na. Yan. So, hindi ka nakapanayo dyan. At yung sasabihin dyan, yung paghipo, wala ko sinasabi na yan ay para lamang sa karumal-dumal ng mga hayop. Wala ko sinasabing ganon. Sapagkat yung karumal-dumal, naka-insert na dyan yung sa hayop na pinag-uusapan natin.
O kaya nga sabi, dito sa Good News Bible, na kayo rin naman ang may neto, pagsasalin. Oh. And so the Lord say, you must leave them and separate yourself from them. Have nothing to do with what is unclean. And I accept you. Papakalinaw eh. Kahit naman sa Tagalog kaya nga lumabas kayo sa kanila at umiwalay kayo, sabi ng Panginoon, huwag kayong umipo ng anong bagay na marumi. Yung marumi, akatarto niyan, karumal-dumal. Ngayong salitang umipo, wala kasing eksaktong salita ang English o Tagalog para doon sa termino na hapteste. Walang eksaktong salita na pwedeng isalin. Walang eksakto. Pinakamalapit lang dyan na pwedeng maisalin, humipo. Kaya yan ang inyong mababasa sa mga translation. Kasi wala Pinakamalapit lang yung humipo Pero sa lalim ng kahulugan ng hapteste, kumakatawan din yan sa pagtanggap, hindi lamang sa literal na paghipo, sa pagtanggap, sa pagsasagawa, sa pagkain. Malawak ang kahulugan ng hapteste. Huwag mo kulungin sa isang kahulugan lamang. Kaya kung ikaw ay nakarating na doon sa tinatawag na basic Greek sa theology, mauunawaan mo na yung hapteste ibang-iba kahulugan kaysa doon sa sinasabi mong yan. Kaya hindi mo natibag itong 2 Korinto 6:17. Manapa, nakita natin, nagkawindang-windang ka dito, talagang wala kang alam sa tekstong Grego. Yan, umaasa ka lang sa mga transliteration. Okay? Next. Doon sa, sabi niya, matigas niyang sinabi kanina wala sa 10 utos. Kapag wala sa 10 utos, yung huwag kang kakain ng karumal-dumal. Kapag wala sa 10 utos, hindi mo dapat sundin. Sabi niya kanina yun pagmamalaki pa nga kaya nga ako si Boy Letra di ba? Nung hinanapan na natin, namilipit puro objection na rinig natin di ba? Kung wala pala sa 10 utos, ba't kinakain mo yung karumal-dumal? Wala naman nakalagay sa 10 utos, nakainin mo karumal-dumal. Kung susundan natin yung logic niya, na dapat nakatala doon sa 10 utos. Di ba? Kaya nga pumasok yung shabu Kasi wala rin naman yung shabu sa 10 utos Kaya lang, dahil sa ating pag-alang sa moderator, binago natin yung sagot. Binago natin yung tanong. Kaya nagkakalito-lito yung ating kaibigan. Ngayon. So wala hindi niya naipuntos. Okay? Manapa, nakita natin, namilipit siya sa tagpong ito Then, itong sinasabi niya, yung unang Korinto, unang Timoteo 4, hinabutan lang ng oras Kasi yung pagbabawal daw na huwag kakain ng karumal-dumal, utos ng demonyo. Nakalagay dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon ang iba'y magsisatalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Ano-ano yung aral ng demonyo? Tuloy natin. Na ipagbabawal ang pag-aasawa. Ano pa? Ipag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Tanong ko nga ano ba yung lamangkati sa Grego? Yan ba ay akatarton? Inabutan lang ng oras Bakit? Yung lamangkati kasi, sa talatang ito, hindi yung akatarton, kundi yung bromaton ang nakalagay po dyan. Iba yung bromaton, iba yung akatarton. Yung pinupoint out niya kanina, unang Timoteo 4:1, tungkol sa karumal-dumal. Hindi naman pala yan ang letra por letra nakalagay sa unang Timoteo 4:1. Atres. Hindi pala yung karumal-dumal, kundi yun palang bromaton. Di sira na naman ang pagiging boy letra ng ating kaibigang boy letra kuno. Kasi kung letra por letra, ang nakalagay dito na lamangkati, bromaton, hindi akatarton. Di sablay na naman. Hindi niya natibag yung katotohanan ng aking ini-inject ngayon. Dagdag na challenge. Mr. Negative. Basahin mo sa unang Timoteo 4.
na yung aral ng demonyo, yung pagbabawal na kainin ang karumal-dumal. Pero, challenge yan ha, letra por letra mong babasahin na yung pinagbabawal dito, ay yung aral ng demonyo dito, ay karumal-dumal. Ha? Yung karumal-dumal, yung lamang-kati, karumal-dumal. Letra por letra mong basahin. Ha? Ayan. Kasi lalabas pa dyan, mga kapatid, mga kaibigan, yung nag-utos, kung susundan natin, na aral ng demonyo, yung bawal kumain ng karumal-dumal, lalabas niyan, pati yung nag-utos doon sa Levitico 11, demonyo, yung malalabas siya kasi Diyos ang nag-utos doon eh. Bakit palilitawin mong yung nag-utos na huwag kakain ng karumal-dumal aral ng demonyo? Aral ng Diyos yun eh. Napansin nyo? Conflict? Kaya basahin mo para manindigan yung iyong pagtutol. Basahin mo sa unang Timoteo 4 na yung lamang-kati na tinutukoy dito, akatarton. Kapag hindi mo mabasa, yung apat nating china-challenge na yan, dagdag na ito, wala kang napapatunayan. Nananatiling nakatindig ang akin pong itinayong katotohanan. Tanda mo ha, babasahin po ninyo letra por letra. Yung lamang-kati sa unang Timoteo 4 tumutukoy sa karumal-dumal. Sa karumal-dumal. Yan. Kaya nakita natin, sablay po yung mga talatang ginamit ng atin pong kaibigan. So, ngayon, yung sabi niya ay nagkakasala under the law. Ito narinig natin to, nagkakasala sa under the law. At ginamit niya yung Roma 2, Tingnan nga natin, Roma 2:12. Yan, isa ito sa mga ginamit niya, na para bang akala niya nanalo na siya. Akala niya nanalo na siya, 2:12 ng Roma. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan at sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat ang mga tagapakinig ng kautusan ay siyang maganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan aariing mga ganap. 14. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawan ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito'y walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Tuloy natin hanggang 15, baka mahagip natin yung sinasabi niya na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budi. Ang kanilang pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Ngayon, tanong, ito, ano yung tumutunog po? Time na? Ay, sayang. Time na po. Sayang yung Roma. Di ba, Sige po, mga kapatid, dito po natin natatapos ang presentation ni kapatid na ang rebuttal stand ni kapatid na Fernando Camacho, at dadako na po tayo doon sa ating cross-examination. Pero bago po tayo magsimula doon sa cross-examination, ulitin lang po natin, sabi dito, sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Malinaw po mga kapatid, pwede na po tayong magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Kapatid na Jan Paulo, handa na po ba kayo para sa iyong cross-examination? Handang-handa na, bro. Sige po, set lang po natin ang oras. Sige po, kapatid. Time start now. Alright, so unang tanong, ang challenge mo, bro, to be clear lang, ang dapat inutos kainin doon sa unang Timoteo 4,
4-1 hanggang 5 para mapatunayan ko yung argumento ko. Dapat ang kailangan ipakain dyan yung karumal-dumal. Yes or no? Yes, yan nga po yung challenge ko kasi pinatunog nyo na yung huwag kakain ng karumal-dumal, utos kamo ng demonyo. Unang Timoteo 4. Daklak tayo, Yan ang kapatid. ginamit. Stop daklak muna tayo mga kapatid. Kasi kanina, yung rebuttal stand natin ay 15 minutes pala yon. Ang nailagay po natin ay 10 minutes mga kapatid. Pasensya na po yung pagkakamali po ng moderator, hindi po sinasadya dahil nagmamadali Okay lang, po bro. ako kanina. Dagdagan ko na lang po ng 5 minutes at pasalitain po natin si kapatid na Fernando ng 5 minutes pa. 10 minutes lang po kasi yung nailagay ko. Ano bro, tuloy mo pa yung 5 minutes mo o 10 minutes na lang yung rebuttal? Sa akin okay lang kahit ano. Ay, okay na tuloy, i-ano na yan, nasa question and answer na tayo. Mabibitin naman ako. O, sige po, Yeah, wala. 10 minutes. Maraming salamat po sa inyong Okay lang. pag-unawa. Maraming salamat po. Sige po kapatid na John Paulo ng RCC. Kayo na po ang magtatanong para sa cross-examination sa rebuttal stand. Time start now. Okay, sunod na tanong. Yung salitang akatarton sa Greek, familiar ka ba sa morphology niyan? Ano ang morphology ng akatarton? Morphology ng akatarton? Yes. Yun na nga morphology niya, karumal-dumal nga yan eh. Baka ikaw hindi mo naintindihan sa salitang morphology. Yan na yung karumal-dumal pag sinabi akatarton. Tumutuko yan, halimbawa sa karumal-dumal na espiritu. Pero dyan sa unang Timoteo, hindi karumal-dumal espiritu lang tinutukoy dyan, kundi karne, lamang kati. Kaya yan ang challenge ko sa'yo. Yan ang challenge ko sa'yo. So hindi mo alam yung morphology ng akatarton. To be clear. Alam, siyempre. Alam ko ang morphology yan. Kaya nga, yan nga ginagawa ko, sa iyo, challenge tapos sa akin mo rin ipapasagot. Ay, ikaw sumagot niyan. Na challenge ko nga yan, basahin mo na yung akatarton, ay yung bromaton doon, tumutuko yan sa akatarton. At ilabas mo yung morphology mo. Kasi, baka mamaya, ikaw ang hindi nakaintindi ng morphology. Next question. Sige, ako na lang, moderator. As a premise, ang morphology ng akatarton ay adjective. Alright. Ano ang morphology ng broma? Based on Greek. Yung sinasabi mong morphology adjective, mali yun. Hindi ko alam kung saan mong kinuhang libro yan. Kaya nga, mali yung mo eh. Kaya paano ko sasagutin yung mali mong na yan sa morphology? Ulit ang tanong. Ano ang morphology ng broma? Sa pagkasulat niya sa unang Timoteo 4:1 hanggang 5 sa Greek. Greek nga, pag sinabing actually hindi nga broma yan, that is bromaton. Yun ang nakalagay. Ngayon, baliin mo yan. Baliin mo kung ano yung tinutukoy diyan na lamang kati. Challenge ko yan sa iyo eh. Huwag mo sa akin pasagutin. Mamaya ako sasagutin yan. Tanong ko nga, naintindihan mo ba yung morphology, bro? Ano definition yan? Naintindihan ko nga yung morphology. Pero pag sinagot ko sa iyo yan, makakatakas ka eh. Mamaya, ako naman ang maghahayag na sinasabi mong morphology. Kasi ito, hawak ko yung yung WHM morphology and plus Gingrich. Alam ko ibig sabihin yan eh. Na yung bromaton, nasa now genetic neuter yan. Yan ang morphology.
Pag sinabing morphology, noun, genitive, neuter, plural form. Salamat. O anong Sagot. sinasabi mong Diba ang akatarton, adjective yun, ang morphology ng akatarton. Sinabi ko sa'yo kanina. Dito sa unang Timoteo 4:3, hindi pinag-uusapan dito ko adjective o anuman, ang pinag-uusapan dito yung term na ginamit, bromaton, hindi akatarton. Moderator pa, object ka na object. Okay. Sige po, Ang sige ano po. ko lang, yes or no lang, diba ang sinabi ko sa kanya kanina, ang sinagot ko sa'yo kanina, ang morphology ng akatarton ay adjective. Are you aware ka doon na narinig mo kanina, ang morphology ng akatarton ay adjective, yes or no? Ayun, yes or no? Yes. Teka, pinasasagot mo na ba ako? Teka lang. Sige, Teka lang po, moderator muna ang mamamagitan. Kapatid, yun po ba yung objection nyo? May counter-objection po ba kayo, kapatid na Fernando Camacho? Yes. Counter-objection ko, yung sinasabi niya kasi na yun, wala sa unang Timoteo 4:3. Kaya doon ako sumasagot sa unang Timoteo 4:3 na siyang ginamit niya. Dito, ang morphology na ginamit, yung noun, genitive, neuter, plural form, galing sa salitang broma. Yung salitang bromaton, hindi akatarton. Yan yung sinasagot ko po sa kanya. Sige po, moderator's decision po ay next question po. Okay. Ito, yes or no? Di ba ang morphology ng bromaton ay noun? Tapos ang morphology ng akatarton ay adjective. Yes or no? Okay, sandali. Kasi gusto ko sagutin ng tama yan, Okay. Sandali, Sasagutin ko yan ng tama, Kasi hindi lahat ng pagkakagamit niyan. Sandali lang po. Moderator's time muna tayo. Moderator's time. Umaandar po kasi yung oras. Kapatid na Fernando, ipapaandarin ko po ba yung oras habang hinahanap ninyo or stop the clock? Pwede pong stop the clock, pwede rin po. Oo. Okay, sige. Stop. Basta yes. Para naman sa kapakanan niya. Ito na, sandali Okay, isang click na lang. Okay. Oo. Ano po yung tanong ulit? Pakibalik po yung tanong. Ang tanong ko, di ba ang akatarton, ang morphology niyan na ginamit diyan sa pagkasulat sa Greek word ay adjective. At ang broma ay noun. Yes or no sa ngayunan mo? Okay. No. Bakit? Sapagkat dito sa unang Timoteo, walang akatarton nga na nakalagay. Ang nakalagay, bromaton. Yung sinasabi po ninyo na yan na adjective, nandun yan sa 2 Corinthians 6:17. Ang morphology niyan, adjective, genitive, neuter, singular, no degree. Kaya hindi mo pa pwede sabing adjective lang. Adjective, genitive, neuter, singular po yan. At walang degree yan. Salamat. So, hindi pala pwedeng ilagay dyan yung akatarton, nakainin yung akatarton. Kasi adjective pala yun, aminin mo na. Yung morphology nun sa pagkasulat sa Greek. Hindi, pwede. Yes, pwede. Pwede. Pwedeng ilagay yan dyan. Bakit hindi po pwede? Kasi pinag-uusapan niya lamang kati. Inuuri anong lamang kati. Ang lamang kati na tinutukoy, hindi yung akatarton na sinasabing adjective. Mali naman yung adjective. Hindi adjective yan. Adjective, genitive, neuter, singular. Kaya mali ka na naman dyan inuuri. Anong pag-uuri? Bromaton. So inamin mo, yung broma pala, pwedeng iuri na adjective. Pwede palang uriing adjective yan na akatarton, yung broma. Yes or no? Pwedeng uriing adjective?
Na broma? Ulitin ko, bro. Ulitin ko. Sabi mo ang broma noun. Tapos sabi mo kanina, ang dapat kainin yung akatarton. Ito tanong, yung akatarton ba na adjective, pwede bang kainin yung salitang adjective na akatarton? Okay. Yes or no? Oh, no, bakit? Unang-una, hindi ko sinabing noun. Yung broma, yung bromaton o yung broma. Yan ay noun neuter, noun genitive neuter. Huwag mo kasi paghiwalayin yan. Noun genitive neuter, plural form. Oh. Kaya, wag mo akong pasasagutin sa maling tanong. Hindi lang yan basta noun. Noun genitive neuter po yan. No? Na plural form. At uuriin yan po ay bromaton. Salamat. Moderators time Bakit muna meron tayo, para- kapatid. Merong may maingay, Mayroon kapatid. Pamute mo, bro. Pamute lang muna, bro. Yung ano. Sige, bro. Question, please. Okay. So, ang dapat palang ilagay dyan talaga na kainin ay noun. Hindi yung adjective na akatarton. Yes or no? No, wag mong pasunurin yung rules of Greek sa English grammar. Magkaiba sila. Kaya wag mo hanapin yung nalalaman mo kasi ay English grammar. Greek grammar ang dapat mong unawain based on kanyang syntax. No? Dito maliwanag, yung lamang kati tumutukoy sa bromaton, hindi sa akatarton. Yun ang maliwanag dyan eh. Pinahirapan mo pa sarili mo. Oh, ang basahin mo yan ay akatarton. Ang morphology ba, ikakapit lang ba yan sa English grammar? Yes or no? Yung morphology? No, ang sinasabi ko sa rito, wag mo ka akong pasunurin, wag mong pasunurin yung Greek text sa English grammar. Ang Greek may sarili siyang rules of Greek. Oh, mayroon sariling grammar. Magkaiba ang grammar ng English at ng Greek. Huwag pasunod sa English grammar. Dito ka mag-stick sa grammar ng Greek. Oh, kung gagamit ka ng morphology ng Greek gamitin mo. Huwag morphology ng English. Sige, balik tayo dyan. Ano nga ang morphology niyan sa pagkasulat sa Greek? Yung akatarton. Kung hindi yan adjective. Ano yung ang morphology niyan? Sige nga. Sagot. Oh, diyan sa unang Timoteo 4, wala nga pong akatarton diyan. Oh, walang akatarton, wag mo na ipilit. Nakalagay diyan ay bromaton. Yan po ang nakalagay diyan mga kapatid eh. Kaya wag mo ipilit. O ngayon, yung morphology niya, halimbawa, gagamitin mo yung 2 Corinthians chapter 6 verse 17, yan ay adjective, genitive, neuter, singular, no degree, galing sa salitang akatartos. Yan, no? Yan po ang ibig sabihin niyan. Pero wala ito doon sa Timothy. Sunod na tanong na. To be clear lang, hindi ko sinabing nandiyan yan yung akatarton sa 1 Timothy, no? Okay, itong tanong ko. Sabi mo, ang i-challenge Ay, dapat... objection, Mr. Moderator. Moderators time. Oh, nag-rebat siya doon eh. Stop the clock. Oh. Okay lang sana kung yung kanya pagsasabi na wala doon yung tanong niya, nakakibat pa rin yung tanong niya sa unang Timothy. Oh, foul yun, Mr. Moderator. Sa unang Timothy... Counter objection, please. Bro, ang itatanong ko sa kanya, 1 Timothy 4:1-5, yung aral ng demonyo. Dito pa rin ako magtatanong. Sa Greek kami nito. Sige, pwede na magtanong? Sige bro, moderators decision. Sige po, question po, John Paulo, RCC. Okay. Ang challenge mo, bro, ang dapat ipakain yung akatarton, hindi yung broma. Di ba yung akatarton, adjective yun? Yung morphology niya sa pagkasulat sa Greek, akatarton. Yes or no? Mali. Ang challenge ko sa iyo, basahin mo yung lamangkati na binabanggit sa unang Timoteo 4 ay tumutukoy sa akatarton. No, yan yung challenge ko sa basahin mo ng letra por letra na yung lamangkati
na yan, akatarton. O, ngayon, dahil ikaw yung simuletra, umaasa ako, mababasa mo talaga yan. Nakarumal-dumal yan. O, yan ay akatarton. Yan yung pinupoint ko sa kanina. Next question. Teka lang po, So, kapatid. hindi pala pwedeng kainin yung akatarton. Teka lang po, kapatid. Teka lang po, kapatid. Yung question po kasi ni kapatid na John Paulo, categorical question kung yes or no. Ngayon kung sasabihin niyo po na mali, magsabi po kayo sa moderator ng objection para mapagbigyan po Sasagot. natin mapagbigyan po ng moderator yung objection niyo po doon sa tanong niya na hindi niyo po pwedeng sagutin. Pwede po kayo mag-objection sa akin, kapatid. Okay po? Counter po, sinagot ko po ng no eh. Yung categorical Wala niya. narinig eh. Wala po ako Sige. na. Kasi deliberation ko na yung iba eh. Oh. Sige po. Mayroon na po tayong 49 seconds na natitira. Sige po, 49 kapatid na seconds. John Paulo, RCC, question please. Di ba nabasa mo dyan sa Strong's definition ng broma? Allowed and prohibited by Jewish law. Nabasa mo sa Strong's definition yan? Allowed and prohibited by Jewish law? Yes or no? Can I object, Mr. Moderator? Yes po, stop taklak muna tayo. Yes, pagkaklaro lang kasi patalon-talon ng talata yung ating gusto kong alin doon ba sa mga talata ang yung ginagamit niya na ipinantatanong po sa atin. Sige po, kapatid na John Paulo, pwede po na ba nating ma-specific yung tanong na yung talata po, ano po? Pwede po ba? Okay. Okay, Sige bro. po. Question, Dito nga, please. bro, sa 1 Timothy. Pakat yung time, bro, kasi, dito sa 1 Timothy 4:1-5, yung broma. No, yung broma dito, nabasa mo ba yan sa Greek sa Strong's definition, yung salitang allowed and prohibited by Jewish law? Yes or no? Okay, sagot po. Yes. Sa ko po yan, no, yung broma, no, na sinasabi mo sa definition, ano? Pero dito, tandaan po natin, hindi lang ito basta broma, no? This is a bromaton. Noun genitive neuter po yan. Bromaton, tumutukoy po yan. Katulad na rin, pwede ko nasakyan yung broma, ay food, yan ay solid food na tumutukoy sa mga pagkain o kosher foods ng mga Hudyo. Time na po, mga kapatid. Bro, pasiyang muna, John bro, po. saglit lang. Sige bro. Bati ka muna. Sige, binabati Sige, bro. natin yung Bati mga nagpupuyat pa dyan sa kanya-kanya nilang mga kinaroroonan sa bawat panig ng mundo. Nakalive pa rin po tayo sa Debaters Convention. At meron po tayong mga merchandise, yung mga t-shirt, yung sombrero, yung mga mug. Kung gusto nyo pong umorder ng ating merchandise ay mag-PM lang po kayo sa page ng Debaters Convention, and then mag-PM lang po kayo doon at re-replyan po kayo doon ng ating mga admin at pwede po kayong umorder sa kanila ng t-shirt na yan, mga kapatid, yung mga merchandise na yan, mga kapatid. Dito habang hinihintay po natin si kapatid na John Paulo, ano bang gagawin ko? Maghihintay lang tayo talaga. Kanina natawa ako dun sa touch eh. Kala ko touch by touch eh. Kala ko sasayaw na ako. Yung sa interlinear. Touch by touch. Ang haba nung ihi ni ano? 1 kilometrong lubid. Mga kapatid, sino pa ba nandito sa ating GC? Meron pa tayo yata ditong 15
15 people. Andito si Edwel Hortaliza, Joy Socaldito Sobremesana. Tama ba? Ito bang mga nandito ay nakalagay dito sa sa ating... Okay na ako, bro. Okay na ako, bro. Malinaw ba yung dating ko dyan? Sige bro, sige bro. So, okay na? Okay na bro, okay na. Na malinaw na po sa akin. Sige, bro. Ready na ako. Uminom lang tubig Sige kaya po. nag-CR lang. Sige po, presentation po tayo dahil kanina po ay yung 15 minutes po natin ni kapatid na Fernando ay naging 10 minutes. Ang rebuttal stand po ninyo dito ay 10 minutes lang din po. Kapatid, Okay. time start now. Alright. So, una sa lahat, yung challenge question nga niya, mga bro, hindi nga uubra. No? Kasi ang mahirap dito yung nagdudunong-dunongan tayong masyado. Nagdudunong-dunongan talaga tayo dito sa Greek. Hamunin mo pa ako sa yabangan mo pa ako sa Greek, sabihan mo pa ako mali-mali. Duda ako dito eh. Banggit ng banggit. Ang challenge ko, ang ipinakain sa 1 Timothy 4:1-5 yung akatarton. Hindi nga pwede bro yung akatarton. Kasi nga adjective nga yan sa morphology ng Greek. Ang kinuhanan ng morphology na yung pagkasalin mismo, pagkasulat doon sa Greek text na akatarton. Adjective yan. Ang adjective, hindi mo yan pwedeng kainin. Kasi ilalarawan yan yung noun. Yung noun yung pwedeng kainin. Kunyari, sabihin ko, akatarton ang demonyo. Akatarton ang tao. Yun yung akatarton, hindi mo pwedeng kainin yan. Pero yung noun, broma, yan yung kakainin. Huwag mo kong i-challenge dyan sa 1 Timothy 4:1-5 na ang ipapakain akatarton. Kasi nga adjective nga yan, bro. Ano ka ba naman? Napaka-joker mo naman, bro. Tingnan natin ha. Buti nga, na-research mo kaagad, kundi ala na. Yung kasi hindi ko pwedeng sabihin sa grammar niya ang ginamit niya kasi nga hindi nga pwede yung grammar lang, bro eh. Kasi ang daming salin niya sa English. Dapat yung morphology niya sa Greek. Ang ginamit niya na adjective. Hindi mo yan pwedeng ipakain, bro, yung adjective eh. Bakit challenge mo ako na kainin yung adjective? Ang kakainin yung noun, bro. Yun yung subject na kakainin. Kaya nga doon sa 2 Corinthians 6:17, pinahapewan na kita doon, bro eh. Ano ang pronoun na ginamit diyan? Kasi yung akatarton nga walang pagkakilanlan. Ngayon ang dapat diyan, hanapin mo yung pinakamalapit na noun na pinagkunan niyan. Ang noun nga niyan yung autos, personal pronoun nga. Personal pronoun. Gagamit ka pa ng ibang yung ginamit mo dun sa depende lang naman yan kung ano yung pagkasulat. Kunyari, lexical translation, transliteration. Pero yung definition, ganun pa rin naman. Wala pa rin naman pinag-iba. Dapat yung akatarton, hindi mo ginamit na akatarton yun kasi hindi niya nakatarton yung pinagkunan niya ng salita. Iba din eh. So, tingnan ko nga kung naka-share screen. Hindi pala. Ito share screen. Ayan, para mapakita natin. Etong 1 Timothy 4:1-5. Ito yung, actually, ang dami ko sa yung pwedeng i-rebut na. No? Wala ka na, nagkadurog-durog ka na kasi kung sasakyan ko yung challenge mo, lalabas. Joker din ako. Ipapakain ko din yung adjective. Hindi nga yung adjective, bro. Ang masaklap niyan, yung broma na noun, broma. Allowed and prohibited by Jewish law. Ano pa bang malabo dyan? Allowed. Yung mga allowed, pwedeng kainin. Yung hindi pwedeng kainin, pasok dun yung baboy. Bawal na kainin yung baboy.
Hindi yan pwede yung Levitico sa Deuteronomy 14 kasi letra po letra sa mga huling panahon. Ayan o. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon. Huling panahon ba yung panahon ni Moises? Hindi pa nga tayo tao nun eh. Wala pa nga eh. Tagal-tagal na nun eh. O, sa pamamagitan ng pagpapakunwari ng mga nagsasalita, ng mga kasinungalingan. Tapos doon tayo sa 10 utos ha. Ang hindi nga pwedeng iutos yan sa 10 utos bro. Unang Korinto 8:8, sinagot kita kanina, letra por letra. Kaya kumain ka kay hindi ka kayang ilapit sa Diyos. Walang kinalaman sa katayuan natin sa Diyos. Ba't iuutos? Ibig sabihin, nagsinungaling yung unang Korinto 8:8 na kaya kumain ka kay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Dapat pala sinabi, dapat kumain para mailapit tayo sa Diyos, letra por letra. Hindi nga eh, kaya kumain ka kay kaya vegetarian ka kay wala nga kinalaman. Kayo nga lang, sa inyo nga lang may kinalaman sa inyo. Kasi nga, Roma 2:12, 13 hanggang 15, yung mga Hudyo na hindi sumampalataya under the law ni Moises, mapapahamak sila, paparusahan sila under the law. Kami, mapa-under kami ng law ng 10 utos. Okay lang, 10 utos yun eh. Kautosan ni Kristo. Yung pagsasyabu bro, pagsasyabu. Alam mo ba na yung drugs, ginodiyos yan ng mga addict? Kasama yan sa unang utos na huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Kasi wala na silang Diyos. Shabu na lang sila ng shabu. Sakyan ko yan, 10 utos na yan. Yung 10 utos na yan, short term yan, sa moral law. Yung shabu ba, hindi pa pasok yun sa moral law? Doon nga kila Adan at Eva, wala pa ngayong 10 utos doon. Yung nagpatayan yung anak nila, si Cain at si Abel, nagkasala na yung pumatay. May sinabi na ba doon, ito ang 10 utos. Hindi nga kasi yung 10 utos, moral law. Saklaw niya na lahat ng morality. Pati pagsasyabu. Pati pagbabawal ng kumain ng aral ng mga broma, allowed and prohibited by Jewish law. Saklaw na rin yan kasi doktrina at aral ng demonyo. Si Satan, nagpapakadyos yan. Gusto nga niyang sambahin siya ni Jesus Christ. Ibibigay niya, tina-challenge niya, binabasahan pa ng talata. Diyos-Diyosan yan yung demonyo. Pasok tuloy sa 10 utos, pasok. Hindi mo mabasa letra por letra kasi short term yan ng moral law ng tao. Paghihiwalay na, yung sa pagkain, wala na nga yan. Iba't ilalagay pa sa 10 utos yan. Kaya kumain ka nga kay wala nga kinalaman. Ang masakla bro, yung magbabawal. Yung wala nang hindi na free will ng tao pagbabawalan nyo. Doktrina at aral ng diablo. Babasahin natin Dito tayo sa Greek. Prohibited to marry, to abstain. To abstain from foods God created. To abstain from foods God's created. Bro, mahohoteos teso. Yung baboy ba hindi gawa ng Diyos yun? Fernando? Sa talatang 4. Sa talatang 4. Hoteo, tes Mateos kalos. Kai. For every creature of God is good. Ano yung quoted dito? Genesis 1:25. Nilikha ng Diyos ang may ilap na hayop sa lahat ng lupa ayon sa kanilang uri at mga among hayop ayon sa kanilang uri gumagapang ibabaw ng lupa lahat at nakita ng Diyos na mabuti. Quoted yan 1 Timothy 4:4. For every creature of God is good. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Saan? 1 Timothy, Genesis 1:25, lahatan na. Pati gumagapang. Pag pinagbawal nyo yan, doktrina at aral ng demonyo. Pasok sa unang utos. Kasi pag sinunod mo yung demonyo, sinunod mo yan, Diyos-Diyosan yan. Si Satan, huwag mo sabihin tunay na Diyos yan. Sasablay ka dyan.
O, sakyan natin, 10 utos, sige. Kaso nga lang, hindi mo na kailangan ilagay na, o, ba't hindi inutos na kainin? Wala nga kinalaman sa katayuan ng tao yan. Ang masakla pag ipinagbawal, doktrina at ng demonyo, pasok sa unang utos. Bakit? Pag nagpa-under ka sa kautosan at nilabag mo, kautosan ng mga, kautosan ng Levitical law, o kautosan ng mga Hudyo sa panahon ni Moises, sa unang panahon bro, hindi sa unang panahon, nagpa-under ka dyan. Isaiah 66, maimpyerno, ang sabi nyo. Habulan tayo sa Greek bro, duda ako dito, parang di naman talaga tumagaling sa Greek Niyayabangan lang ako nito, nung tanongin ko na, kung ano yung, kahit hindi na nga morphology, ano na lang, grammar na nga lang ano ang grammar ng kakatarton, o ano ang grammar ng marumi? O, noun ba yung marumi? Tsaka karumal-dumal? Adjective yan. Ba't kakainin mo yung adjective? Napaka-kingkoy naman ng argumento mo, bro. Tapos i-challenge mo sa akin? Ba't mo i-challenge sa akin yan? Ba't sasakyan ko yan? No? Ano ka ba naman? Napaka-joker mo naman. Sabi mo pa akong mali-mali Isang tanong ko lang, kinabahan ka na, buti nakapag-research ka. No, ito ang morphology, hindi lang yan basta English grammar. Ayan yung context ng mga ng function ng mga word based dun sa novel, sa pagkakasulat talaga. Sa context talaga yan. Paklaro, clear. Kasi yung challenge mo, yung akatarton, kakainin. At saka hindi lang naman nakatarton yan, bro Basahin mo nga yung Acts 10, 11 to 15 kung akatarton lang. Pati nga koinon Koinon kay akatarton, sabi ni Pedro. Diba? Hindi lang akatarton. Kaya nga sabi, past tense na nga, nilinis na ng Diyos. Nag-past tense na nga Time na po tayo mga kapatid. Time na. Okay. Opo. Diyan po nagtatapos ang rebuttal stand ni kapatid na Jan Paulo ng RCC. Talagang maganda ang palitan ng kanilang katwiran at yung mga taga-subaybay sa ating FB Live ay patuloy pa rin nanonood. Nag-share pa nga yung iba. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Dadako na po tayo doon sa cross-examination, sa huling cross-examination ni kapatid na Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist o SDA. Kapatid na Fernando. Okay. 10 minutes po para sa iyo. Pwede na po kayo pala magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Rule number 5. Sige po, time start now. Okay. Ang una ko pong tanong, doon sa ginamit ninyo, yung broma ay tumutukoy sa allowed and prohibited in Jewish law. Okay? Ibig mo bang sabihin yung allowed and prohibited, tumutukoy ba yon? Kasama ba roon yung karumal-dumal na pinagbabawal sa Levitico 11? Yes or no? Yes, kasi nga, bumaba yung yes, kasi nga karumal-dumal nga sa mga Hudyo yan. Kaya nga karumal-dumal nga ito sa inyo, tami sa Hebrew. Bawal nga nilang kainin yan. Pwede bang kainin yan? Bawal nga Kaya nga, allowed and prohibited. Pag ipinagbawal mo yan, sa huling panahon, doktrina at aral ng demonyo. Pasok sa unang utos, si Satan, Diyos-Diyosan yan. Pag sinunod mo si Satan, unang utos kalabasan mo. Maimpyerno talaga. Okay. Next question. No? According to historical background ng Jewish law pagdating sa broma, yung allowed and prohibited ay tumutukoy doon sa mga broma na napadaiti sa mga marumi. Nagiging koinos ito. Wala itong tanong ito hindi ito tumutukoy sa mga karumal-dumal. Tinatanggap mo ba yung historical background ng Jewish law tungkol dito sa broma doon sa taguring allowed and prohibited? Yes or no? Hindi, mali yan. Inimbento mo lang yan. Pag binasa mo yan sa talatang 4.5, yung mga broma dyan, nanilikha ng Diyos na mabuti.
quoted 125. Lahat ng mga hayop, Teka lang, nilikha ng Diyos. moderators time. Ang tanong po kasi ay categorical question. Ngayon, yes or no. Ang sinagot nyo po kasi kapatid ay Mali. mali. Wala po sa categorical. Ngayon, kung may Sige, no. teka lang po. Kung kayo po ay merong objection, tawagin lamang po ninyo ang pinakapoging moderator at Agree. at bibigyan po kayo ng oras ng moderator para mag-object and makakapag-desisyon po ng maayos ang ating moderator. Salamat po. Okay. Sorry. Sige po, ano pong ganito po, dahil Ano? teka lang po, yung rules po kasi natin ay categorical question, hindi po ninyo nasagot, kaya bibigyan ko po kayo, may tig-isa na po kayong warning ni kapatid na Fernando. Tabla na. Sige po mga kapatid, question po tayo. No ang sagot ko. Sige, tanong bro. Hindi daw sagot, kundi tanong. Okay. Sige po, Ito na tanong. Ito na tanong. Okay. So, anong ba ibig sabihin ng Greek syntax, kapatid na Gian Paulo? No. Yes, ang Greek syntax niyan, bro. No, pag binasa mo yan doon sa talatang 4, lahat ng nilikha ng Diyos na mabuti. Yan yung mga bagong tipan, kinukot nila yung sa lumang tipan. Sa unang sa 2 Timoteo 3:15, ginagamit nila yung mga aklat sa lumang tipan. Ang kinot yan sa aklat ng Genesis kasi paglikha ng mabuti. Hindi naman kinot yung Levitico sa Deuteronomy 14 dyan, bro. Kaya nga allowed and prohibited by Jewish law. Letra for letra do sa Strong's definition. Ayun, sagot ko na. So ibig mong sabihin, sa Genesis pa lang may karumal-dumal na? Yung ba ibig mong sabihin? May karumal-dumal na hayop? Yes or no? Ang sabi dun, bro, nung nilikha ng Diyos lahat ng mga nilalang mabuti, kinot nga yan doon sa aral ng demonyo. Kasi pag itinakul mo yung nilikha ng Diyos na gawa ng mabuti, ipinagbawal mo, doktrina at aral ng demonyo, quoted Genesis, paglikha, hindi naman Levitico sa Deuteronomy 14. Yun ang pagka-quote dyan, bro, kinot yan ni St. Paul. Kasi St. Paul, Kristiyano na eh. Na-convert na siya sa Christianity. Sige, tanong. Okay. Doon sa unang Timoteo 4, talatang 3, mali ba kung halimbawang sabihin dito, ipag-utos na lumayo sa mga karumal-dumal? Mali ba kapag ka ganun ang declaration o ng statement? Mali ba, yes or no? Mali, kasi kung karumal-dumal lang, adjective lang yan, dapat ipagbawal na lumayo sa mga karumal-dumal na hayop, karumal-dumal na pagkain, karumal-dumal na tao. Adjective yan eh. Paano mo ikakapit yan dyan, bro? Hindi mo naman pwedeng kainin yung adjective. Ano ka ba? Sige, tanong. Sige, sundan kita niyan. Mali ba na sabihing ipinag-utos na lumayo sa mga karumal-dumal na lamangkati? Mali bang ganong sabihin? Yes or no? Tama. Pag sinabing broma, noun. Karumal-dumal na broma. Pero kung karumal-dumal lang, wala yung noun, adjective lang, kalokohan niya, bro. Hindi mo pwedeng, ano mo ba yung adjective, bro? Hindi mo nga mahawakan yung salitang adjective eh. Paglalarawan niyan sa isang bagay. Yung bagay, yun yung lalayuan, hindi yung adjective. Kaya nga doon sa Acts 10:11-15, nung dinescribe ni San Pedro na koinos kaya katarton, past tense na, sabi, nilinis na. Bakit mo sinabing marumi? Ano yung nilinis? Yung mga hayop doon sa kumot. Yun yung mga noun. Ano ka ba? Okay. Next question. Next question.
Okay. Sabi mo tama no na dapat ipinag-utos na lumayo sa mga karumal-dumal na lamangkati. Ngayon, saan mo mababasa sa talatang ito sapagkat kayo si Boy Letra? Saan mo mababasa ng letra por letra sa unang Timoteo 4 talatang 3 na ipinag-utos na lumayo sa mga karumal-dumal na lamangkati? Saang version ng Biblia? Letra por letra. Mali nga bro, kasi nga adjective nga yung akatarton. Bakit mo ilalagay dyan? Ang lilinisin dyan, ang ipalalayuan dyan, yung broma. Yung broma, allowed Objection, to Mr. be evidence by Moderator. Jewish law. Sige po, objection po. Okay. Malino po yung aking tanong kasi sabi niya, tama na mababasa, ipinag-utos na lumayo sa mga karumal-dumal na lamangkati. Kaya ang challenge ko sa kanya, yung tanong ko sa kanya, saang version ng Biblia mababasa, kasi siya si Boy Letra, na mababasa ng letra por letra na ipinag-utos na lumayo sa mga karumal-dumal na lamangkati. Yun pong tanong ko, saang version po? Sige po, counter Ang objection. counter objection ko, ngayon lang ako nag-counter Ang counter objection ko dyan, Mr. Moderator, ang unang tanong niya, mali ba na ang dapat gamitin dyan ay lumayo sa karumal-dumal? Sabi ko mali yan kasi adjective yan. Dapat lagyan mo ng noun. Kasi hindi naman matutuko yan. Ngayon, nung nilagyan niya ng noun na broma, pwedeng gawin yan. Pero wag niya sa akin ipahanap yung nasa utak niya. Ba't niya sa akin ipahanap yan? Ano ba to, Mr. Moderator? Ang sinabi ko dyan, hindi broma, hindi akatarton. Ang ginamit dyan, likha ng Diyos na mabuti. Mabuti good. Quoted 125, Genesis 125. Mali bro, Sige po. Sige po. Moderator's decision po kasi napapansin ko po na may warning kang moderator kasi may side comments. Napapansin ko hindi matatapos yung yung usapan pag pinanatili ko pa dun eh. Siguro sa akin bilang moderator at ginagawa nating isinasaayos natin yung debate. Next question po tayo, kapatid. Okay, next question. Okay, mayroon ka bang version na mababasa na nakalagay ng letra por letra, ipinag-utos na lumayo sa mga karumal-dumal na lamangkati? May mababasa ba ng letra por letra o wala? Wala nga, kasi magagalit yung tinig na nasa langit. Ang sabi ng tinig na nasa langit, huwag mong ipagpalagay na marumi, ang nilinis na ng Diyos, katariso. Ang ginamit doon na root na transfer sa verb form, yung koinon, naging koino. No? Kaya nga hindi mo na siya pwedeng i-declare na marumi. Ba't i-declare mo pa ng marumi? Ang sabi dyan, lahat ng nilikha ng Diyos na mabuti. Okay. Genesis 1:25. Next question. Ano ho? Okay. Okay. Ito tanong. Kailan nilinis yung karumal-dumal? Noong sa panahon ba ng gawa o declaration ito? Kailan dineclare na malinis na ang karumal-dumal? Sa panahon ba ni Timothy o sa panahon ng gawa? Ang sagot ko dyan, Mr. Moderator, objection. Kasi wala doon sa categorical yung sagot dyan. Ang sagot ko dyan, sa panahon ng... Sandali, wala para sa categorical, Mr. Moderator. Next question niya, hindi niya masasagot eh. Objection yan, hindi ako sumasagot, Mr. Moderator. Ang objection ko... Teka lang po. Ang objection ko... Okay. Teka lang po, kapatid. Yung tanong po ni kapatid na Fernando ay categorical. Ngayon, yung ginawa nyo po ang ginawa nyo po is nag-objection po kayo. Tama naman po yun yung objection nyo. Ngayon, ihingin ko muna po yung objection ninyo tapos ihingi din po ako ng counter kay kapatid na Fernando. Sige po, objection muna po kayo.
Okay, ang objection ko, Mr. Moderator, walang sagot sa categorical. Kasi pag lahat ng kakristyanuhan, malinis na sa kanila yan. Ay, Mr. Moderator, tutol ako dyan, Mr. Moderator. Pasensya na, Mr. Moderator, ha? Objection yan. Oo, kahit objection yan, ha? Teka lang po. Mali yan, eh. Kasi sa rules natin, Mr. Moderator, kapag ka wala, dapat next question. Yung objection niya, ginagamit niya bilang pagpapaliwanag. Mali yun, wala sa rules natin yun. Opo, ganito Sige, po. yeah. Ganito po. Di dapat siyang paliwanag. Opo, ganito po. Nagtatanong muna po kasi ako kay kapatid na Jan Paulo. Humihingi muna po ako ng objection sa kanya. Mamaya, Kaya lang, Mr. Moderator, kaya lang, pasintabi, Mr. Moderator, kaya lang, ginagamit niya kasi yung objection time para makapagpaliwanag siya. Wala naman siyang sagot doon sa categorical. Dapat next question lang ang sasabihin niya. opo, Yun ang opo. nasa rules po natin eh. Mamaya po, mag-objection din po kayo. Sabihin niyo po yung sinasabi po ninyo ngayon. Ngayon, hinihingan ko muna po si Jan Paulo ng objection. Nag-objection na siya. O sige po, ngayon, ikaw naman po ngayon ang mag-objection. Sabihin niyo po sa akin. Yun nga yung objection ko. Huwag gamitin ang objection time para ilahad niya yung kanyang pagpapaliwanag doon sa wala naman siyang sagot. Dapat mag-istrikto tayo sa rules natin. Sa rules natin, kapag ka walang sagot, sasabihin lang next question. Ang ginagawa, yung objection ginagamit para makapagpaliwanag. Mali yun, Mr. Moderator. Yun ang aking counter. Ang counter Okay objection ko, Mr. Moderator, ganito, sagutin ko na lang. Hindi na ba't ka pa magka-counter? Isa lang ang counter. Teka lang. Oh, Teka lang. hindi, ang dalawa. Teka lang bro. Gawin nating may kaayusan ng lahat ng bagay. Kaya dapat tayo ay maging matatag. Napawisan na ako eh. Pero mas matigas ang ulo ng minoderate ko nung nakaraan. Okay, ganito. Narinig ko na yung dalawang panig ninyo, yung inyong objection. Ngayon, bilang moderator, kailangan natin talagang ipatupad yung ating rules. Ngayon, tatanungin po kita kapatid na Jan Paulo, yung tanong po ba niya ay magni-next question na po ba tayo? Sagutin ko. Or sasagutin niyo po? Opo, sagutin ko. Okay po, sige po. Okay. Ang sagot ko dyan, both sa lahat ng... Objection, Mr. Moderator. Bakit sa both nga? Objection. Dalawa lang ang pamimilian, walang salitang vote. Hindi mo pwedeng piliin ang vote dahil wala yun sa categorical. Opo. Very clear yan, Mr. Moderator. Opo. Tama yan, tama. Kung hindi po masasagot ng categorical, mga kapatid, nasa rules po natin kung next question. Sige po, Sagutin ko, bro. Sagutin ko, sayang yan. Naman dyan din. Teka lang bro. Kung both ang sagot, kapatid, magdidesisyon po ang moderator ng next question. Pero kung categorical ay sasagutin niyo po ng categorical, sige, go. Time is start now. Ang sagot ko, dun sa gawa, tsaka dun sa Efeso. Sumagot ako, sinabi ko sa gawa. Pati dun sa Efeso. Basta sumampalataya ka, bagong tao Ano ka na. yung sagot mo sa kautusan. Mr. Objection, categorical nga eh. Wala naman siya sagot sa categorical eh. Ang sabi ko nga doon sa aklat ng gawa pati nga doon sa isang pinagpilian. Ano ba, pakiulit nga yung categorical bro. Nawala na. Next question na lang ako, Mr. Moderator. Sasagutin ko yan, Mr. Moderator. Pati ako pinapawisan eh. Okay, ganito. Bro. Teka lang. Paparinig ko kayo. Sorry. Ganito. Mag-ano na ang moderator, mag-decision na. Final decision to, mga kapatid O sige, final decision para matapos tong gera na to. Next question, please. Okay. Time. Next question. Okay.
Sabi mo, merong karumal-dumal na broma. May karumal-dumal na broma. Ibig sabihin, may akatarton na broma. Ngayon, saang talata mo ng Biblia mababasa ng letra por letra? Kasi kayo nga po si Boy Letra. Ano ho, bagamat kay si Boy Letra, tatanong ko, saan po ninyo mababasa ng letra por letra sa Biblia na mayroong karumal-dumal na broma, mayroong akatarton na broma? Objection, Mr. Moderator. Objection. Can Sige I po. object, Mr. Moderator? Sige po, Time. pwede. Ang tanong kasi na yan kanina niya, yung follow-up question niya, ang tanong niya kasi kanina, pwede ba nating sabihin na yung broma ay karumal-dumal? Sabi ko, yes, kasi adjective yung broma, yung karumal-dumal or akatarton. Kahit kanino pwede mo ikapit yan. Depende sa magkakapit. Tapos, Mr. Moderator, ipahanap niya sa akin yun sa Bible. Yung sinabi niya, sinuggest niya na yun. Ano ba yan? Mr. Moderator, natatawa kanila pati. Ano ba tanong yan, bro? Wala nga ganyan na talata kasi nga, magagalit nga yung tinig na nasa langit. Na nilinis na ng Diyos. Hindi na nga pwedeng sabihin akatarton yan tsaka koinon eh. Okay po, narinig na ng moderator ang objection. Narinig na po ng moderator ang objection. Natatawa na po ang mga viewers natin ay talaga naggumahalakak na po ngayon. Sige, counter objection po please. Kasi yung sa itang karumal-dumal na broma, sa kanya nang galing yon. At dahil sa kanya nang galing yon, kasi nga siya nga si Boy Letra, hinahanap ko. Pero sa objection niya, narinig ko, wala talagang mababasang talata na merong karumal-dumal na lamangkate. Maliwanag din, Mr. Moderator, okay na ako ron. Moderator's decision. Next question please. Resume. Okay. Next question. Okay. Pwede bang ipag-utos gamit ang adjective sa tekstong Griego na ipantukol yung karumal-dumal doon sa mga pagkaing hindi ipinapahintulot sa Levitico 11 na huwag kakainin? Pwede ba yon, Mr. Negative? Pwede nga, tami pa nga yan sa Hebrew, sa ginamit yan doon sa Levitico 11. Kaya lang, ginamit din yan ni San Pedro, koinon kaya katarton. Kaya lang, ang sabi ng nasa langit, huwag mong ituring na marumi, koino, ang nilinis na ng Diyos. Magagalit pag sinabi mong akatarton yung broma. Magagalit ka na sa langit. Hindi Okay. nilagay na akatarton. Okay. Next question. Next question. Susundan muna kita, no? Diyan sa ano mo, sa Acts 10 na kanina mo pa in-insert, no? Kilala mo si William S. Curse? Kilala mo siya? Yes or no? Hindi ko yan kilala kung sino man yung mga leader nyo. Ang kakilala ko, yung mga pari namin. Kasi nasa amin yung authority at pag-interpret ng Bible. Mateo 28:19. Unang, pag in-interpret mo yan ng sarilihan, 2 Pedro 1:19, hindi mo yan maintindihan. Walang makakaunawa ng Bible sa sariling pakahulugan. Okay. Sabi mo si William S. Curse ay paki-clear lang, no? Ito ba ay aming authority o authority ba ito ng Baptist? Theologian ba ito? Ano ba ito sa pagkakala mo? Sorry, sa Sabi ko pagkakala nga, mo. bro, hindi ko nga kilala yan kung sino man yung alamat na yan. Ang kilala ko, bro, yung mga pare namin, yung sa parish priest namin, nagsimbaho kanina, pati yung pope namin. Kasi nga kami may authority sa Bible. Pag sinariling interpret mo yan, 2 Pedro 1:20, hindi mo yan maunawaan. Yung Bible, sarili interpret. Wala nga eh. Okay. Okay, next question. Okay. Tinututulan mo ba ang time na yun? Time na? Time na. Sige, salamat. Sige po at diyan nagtatapos ang
parehong cross-examination ng dalawa nating magigiting na debatista. At ang moderator po ay talagang natutuwa sa pag-uusap na ito. Kitang-kita naman po sa aking mga mata ang pagkapuyat. Ngayon po mga kapatid, dyan nagtatapos ang rebuttal stand pareho at ang cross-examination ay dadako naman po tayo para doon sa conclusion. Ngayon dito sa ating conclusion, babasahin po natin, sabi dito ay ganito. Rule number 11, no objection during conclusion. Aba, mababawasan ng objection. Sige po mga kapatid, at bibigyan ko po ng 5 minutes yung conclusion ninyo, ano po? Ng 5 minuto ang bawat isa para sa kanilang conclusion. Isa-set lamang po natin ang oras, teka lang po. 5 minutes. Yan. At ang mauuna po dito ay ang negative. Kapatid na John Paulo ng RCC, kayo na po ang unang magsasalita para sa conclusion. Negative po. Pasok. Alright, salamat, no? So, kung napansin nyo, ewan ko lang trigger na yata to. Objection ng objection, ayaw pasalitain eh. Huwag mo mapigilan, bro, pag gusto kong sabihin ilahat yung katotohanan. No, una sa lahat, itong broman, noun to. Noun, no? Ang sabi dito, ito allowed and prohibited by Jewish law. Malinaw yan, no? Pag ipinagbawal mo, sa bagong panahon, sa huling panahon, doktrina at aral ng demonyo. Ano ang kinote dyan? Ang kinote dyan sa 4.4, Genesis 1:25, kasi ang sabi dito, ang inilarawan yung broma, ang pagsasalarawan ng broma, ang adjective ng broma dyan, yung good. Ayan, no? Good o adjective. For every creature, every adjective, general, creature, nilikha, noun, of God, is good. Quoted, Genesis 1:27, nilikha ng Diyos ang maiilap, lahat-lahatan nasa baba, at nakita ng Diyos na mabuti. Good. Sa Hebrew, tome. Ayan, mahilig ka sa original text inakabisado mo lang naman pala. Nabuking ka ngayon dito, di ko alam mo sino yung nagturo sa'yo ng Hebrew tsaka Greek yabangan mo pa ako, di kita kayang sabayan sa Greek yung adjective nga yung ipapakain mo sa tao ipagbabawal, hindi nga yung adjective, bro. Kagaya nito, ang adjective na ginamit dito yung good, kalos. Ang noun yung broma. Iyon talaga yung proper noun, broma. Hindi nga pwedeng sabihin dito ni San Pablo na katarton tsaka koinon. Kasi nga, gawa 11 hanggang 15, magagalit nga yung tinig na nasa langit. Huwag mong ipagpalagay na marumi. Ang nilinis na ng Diyos. Alam mo yung ginamit na verb form doon? Yung koino. Mas proper pa nga pala yung koino kaysa akatarton Kasi ang ginamit niya ni San Pedro, koinon kaya akatarton. Adjective. In-adjective niya na yan na hindi niya yan kakainin kasi marumi nga daw yan. Ano yung hindi niya kakainin? Yung mga hayop. Pag ang sagot ng tinig na nasa langit, huwag mong ipagpalagay na marumi ang nilinis dyan ng Diyos, katarizo, koino. Hindi nga pwedeng ilagay dyan ni Apostol Paul yung salitang akatarton. Magagalit nga yung Diyos Ang ilagay dyan, yung mabuti. Kinote, Genesis 1:25. Pag pinagbawal mo kainin yan sa bagong panahon, anong sabi? Doktrina at aral ng demonyo. Hindi ko na nga sana ibanggit to kasi panay ang 10 utos mo. Yung diablo, pag sinunod mo yan, pasok ka sa 10 utos. Kasi yung demonyo na yan, nagpapaka-Diyos yan Gusto niya sambahin siya, sundin siya.
Doktrinataral ng demonyo yan. O baka sabihin niya dito sa Katarton, hindi to allowed and prohibited nga, oh. By Jewish law, letra por letra. Ang sasagot niya dito siguro, yung mga tinapay daw to. Yung tinapay, hindi naman bawal kainin niya ng mudyo. Pwede niya kainin yung mudyo yung tinapay. Bro. Ay sasagutin niya yung ceremonial eh. Ayan ha. May nga lang yung ceremonial eh. Yung mga Katarton, mayroon ding ceremonial eh. Sa definition. Paano yan? Laglag ka talaga dito bro. Hindi ka naman nag-stand eh. Ako na nga nag-stand para sa'yo. Nag-challenge ka lang na kung ano-ano. Mali naman yung pagka-challenge. Ito, ano yung stand ko kanina? No? Pagka sumampalataya ka, at sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinapalaya sa lahat ng bagay. Pag sumampalataya ka, malinis na sa iyo yung pagkain. Kaya nga doon sa Acts 10:11 to 15, ang pagkain talaga yun. Kasi kung hindi pagkain yun, yung mga hintil na sumampalataya, lalabas marumi pa rin sila. Bakit? Hindi pala nilinis yung pagkain nila eh. Di marumi pa rin yung mga hintil. Ang nilinis dun yung pagkain. Talaga, literal. Gumagapang, lumilipad, pati may 4 na paa. Hindi tao yan. Kasi kung lalabas yan, kung tao yan, lahat na pala ng hintil, malinis na. Bakit pinapalayuan yung talata o 2 Corintos 6:17? Pinapalayuan nga kasi yung mga hindi sumampalataya ang mga hintil, literal, karumaldumal sila. Sila mismo karumaldumal. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Pati yung gawain nila. Kaya huwag tayong makisalo dun sa mga hintil na hindi sumampalataya. Yung mga sumampalatayang hintil, hindi na marumi yung kinakain nila. Kaya nga pag binanong mo yan sa chapter 11, nakisalo si Pedro sa mga hintil. Nakisalo. Hindi yung hintil yung nakisalo kay Pedro. Time na po, Si Pedro kapatid. mismo yung nakisalo. Salamat. Okay po, time na po tayo mga kapatid at dito ay nagtatapos ang conclusion ni kapatid na John Paulo ng RCC. Dadako naman po tayo kay kapatid na Nagsasalita pamute lang po yata. muna mga kapatid. No. Pamute lang muna po mga kapatid. At dadako na po tayo doon sa conclusion ni kapatid na Fernando Camacho ng SDA. Kapatid na Fernando, bibigyan po kayo ng 5 minutes para sa iyong konklusyon. Time start now. Okay. So napansin niyo po no, hindi niya nasagot yung mga hinahanap nating letra por letra. Sayang pa naman yung titulo, no? Boy letra. Si Boy letra walang mabasang letra por letra. Kaya sabi niyo, nung tinatanong ko, saan mababasa, no? Na version ng Biblia o salin ng Biblia, wala daw letra por letrang mababasa. Paano sampay titulong boy letra? Wala palang letra por letrang mababasa. Oh, yan. At yung mga challenge natin, hindi talaga niya nabasa. Ibig sabihin na natili tayong nakatindig, na natili tayong nakatayo. Ano? Wala pa rin siyang nabubuwal. Oh, ngayon, yung mga sinasabi na tungkol sa adjective, wala naman tayong problema ron eh. Kaya nga sabi natin, inuuri ano ba yung lamangkati na yun na dapat nating maunawaan. Broma yun. Yeah? Hindi yung tumutukoy sa katarto o sa katarton. Wala ngang mababasa na karumal-dumal na broma, walang ganun eh. Oh, yung nga sana yung challenge natin saan mababasa na may karumal-dumal na broma. Ang problema, wala daw pong letra po letra. O kaya saan yung pagiging boy letra po niyan? Ngayon, bakit daw hinaharangan ko siya? Kasi, mali naman ang kanyang mga paraan ng pagsagot Kaya talaga mag-o-object tayo. Hindi siya pumapasok sa rules of engagement ng debaters convention na debate. Nagsasalita siya ng sagot. Natural, alam natin ang rules. Susunod tayo. Yan mga kapatid, wala siyang na itumba, no? Then yung pinagmamalaki niya, no?
Yung unang Timoteo 4:4. Kaya nga tinatanong ko, alam ba niya yung Greek syntax, no? Kasi sa Greek syntax, no, yung tumutukoy doon sa yung mga dapat yung nilalang ng Diyos na tanggaping may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya, yun po ay kumakatig doon sa sinasabing tinalikuran nila at sila nagsilis doon sa mga lamangkati. Doon po kumakatig ang syntax. Isinama niya ngayon karumal-dumal dito. Mali talaga pag-aaral. Sa pag-aaral ng Biblia, mahalaga po yung context at yung syntax. Pag hindi mo alam gamitin yan, maliligaw ka talaga ng pag-aaral. Hindi kasama pinag-uusapan dito karumal-dumal. Kundi tungkol lamang ito sa broma. Yun lamang ang pinag-uusapan. Kung ang pag-uusapan, yung mga nilalang ng Diyos na may pagpapasalamat na siyang tinalikuran sa huling panahon. Alin yun? Ay may kinalaman yun sa broma o sa bromaton. Kaya dito, wala talaga, ang sabi niya, parang pinatutunog niya, in-insert ko na magaling ako sa Greek. No, wala akong sinasabing magaling ako sa Greek. Isa lamang din ako mag-aaral. Ang problema lang, hindi niya masundan. Kaya, ganun siya kung pumuna, para lamang siya makapuntos, no? Yan, sayang yung pagiging boy letra, no? Then, yung sa gawa, Gis, ito, pinagmamalaki niya ito, kanina pa, no? Sabi dito, no? Ito, isang pangitain na ang kahulugan ay mababasa ninyo sa gawa Gis 28. Tumutukoy po yun sa tao, sa Gentiles. Hindi sa literal. Na pwede mo nang kainin yung nilinis doon sa baboy. Kasi kung ililiteral natin yan, paano makakain? Hinatak nga sa langit yan. Kaya hindi literal yan Pangitain nga Ang kahulugan, Gis 28. Ano ang pagpapatotoo ng kanilang authority? Tinanong ko nga sa kanya si William hindi niya pala alam. Hindi niya alam. Kasi at ang maganda sabi niya sa sasakyan ko sumandali, sabi niya sila daw dapat magpaliwanag nito. Sino dapat magpaliwanag? Ito ba si Boyletra o ito si William S. Course na authority ng Roman Catholic Church? Dito ako maniniwala, mas authority ito ano sabi ni William? William nga ba? Ni William S. Course. Ito sabi niya sa gawa Gis. Sa gawa Gis. Ito sabi niya kasi konti na lang ang oras ko no? The heavenly response, what God has made clean, you are not to call profane. Does not explain how God has made any of these animals clean. Peter finally comes, inilundag ko na, Peter finally comes to realize that the distinction between clean and unclean foods symbolize the far more important distinction between Jews as clean and Gentiles as unclean. A distinction that has now been removed in Christ. Acts 10:28. Sabi ni William Course, na dapat nating paniwalaan. Ayun. Sige po. Time na, sayang. Time na po, kapatid. At dyan nagtatapos ang ating debate.